Enzo's POV. Naramdaman ni Enzo gising na ang katabi niya. Kagagaling lang niya ng banyo. Nagulat to marahil na may katabi ito. Naramdaman din ni Enzo ang paglayo nito sa kanya, subalit hinili niya to patalikod sa kanya. "Saan ka pupunta?" tanong niya. "Tinulugan mo ko kagabi." Sa kanya pinagapang kanyang kamay sa katawan nito. "Ano nangyari?" tanong ni Alexandra. Paano tayo humantong sa ganito? Bakit? Wala ka bang maalala?" "Wala." "Alika nga dito." At niyakap ni Enzo ang dalaga. "Gusto mo ba na ulitin pa natin kung ano man ang ginawa natin kagabi?" "Anong ginawa? Naguguluhan ako." Saad ni Alexandra at inulit nga ni Enzo ang ginawa nila. Inangkin niyang muli si Alexandra. "Ang sakit ng katawan ko." Reklamo ni Alexandra. "Wag, may party pa tayo mamaya." Niyakap niya ang dalaga. "Matulog na tayo at baka hindi ko na makontrol ang sarili ko. Makaisa pa ako sa'yo." Biro ni Enzo. "Grabe ka naman." Humarap ang babae sa kanya. "Tulog na tayo." Inalikan ni Enzo to sa mga labi. "Good night." "Good night din," sagot ni Alexandra. Nakatulog si Enzo, nakaunan ang babae sa kanyang braso. Malalim ang kanyang tulog kaya hindi niya na namalayan pang oras. Pagsapit ng liwanag, naramdaman niya mayroong init na dumadampi sa kanyang mukha galing sa siwang ng bintana at kortina na bahagyang nahawi. Naalala niya, wala siya sa sariling kwarto. Kinapa niya si Alexandra, wala na ito doon. Tiningnan niya ang oras sa relo, 11:11 na. Bumangon na siya at may nakaredy na siyang gamit at toothbrush sa side table na malapit sa hinigaan niya. Alam ni Enzo na si Alexandra ang nag-ayos noon. Sa banyo na nito siya pumasok, naligo na siya. Naisip niya anong mangyayari ngayong napakialaman niya ang malinis na babae. Habang naliligo, hindi ni Enzo maiwasang mag-guilty. Nagkamali siya kay Bianca, lalo na kay Alexandra, at sana'y mapatawad siya ng babae. Napakasama niyang tao. Pagkatapos maligo, kinuha niya ang towel at nagpunas ng katawan. Binalot niya sa bewang saka lumabas. Pagkuha niya ng mga gamit sa lamesa, napansin niya ang mantsa sa bedsheet ng dalaga. Lalo lang siyang inatake ng guilt feeling. Nagbihis na siya, shorts at t-shirts lang ang nakahandang suotin niya. Inayos niya ang kama bago tuluyang lumabas ng kwarto. Hinanap ng kanyang paningin ang kanyang lolo. Wala to sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kwarto na matanda. Nakahiga ito, natutulog. Di na Enzo to inabala na gisingin. Bumaba na rin siya para kumain. Naroon ang kanilang kasambahay na si Judith. "Kakain na kayo, sir?" Tanong niya. "Yes, nasan si Alexandra?" "Nasa garden po si ma'am at sir." "Kumain na pa siya?" "Doon po siya kumakain." "Sa labas mo na dalhin ng pagkain, sasabayan ko siya." Utos ni Enzo. Sa may kusina siya dumaan para mas madaling marating ang garden. Hinanap pa niya kung saan ito nakaupo. Nakita niya to sa bandang dulo kung saan nakatanaw to sa palayan. Nilapitan niya ito at di man lang siya napansin ng babae. Naka-floral dress to na may katenong headband. Backless ang suot na may tali sa leeg. Naka-dekwatro to kaya ang makinis itong hita ang nakita niya. May marka ng kagat niya ang hitang yon. Napailing siyang bigla. "Ang lalim ang iniisip mo Pang-aabala ni Enzo sa dalaga. Napakislot to bago siya nilingon at ginitian. "Kanina ka pa dyan? Kumain ka na ba?" Ibinalik ni Alexandra ang tingin sa palayan. "Dito ako kakain para may kasabay ka." Sabi ni Judith, "Andito ka nga daw." Maya-maya pa'y dumating na nga ang pagkain niya. "Salamat, Judith. Ang ganda dito sa spot na to. Madalas andito ako pag nagmumuni-muni ako Saka ni Alexandra inangat ang tasa ng kape. "Oo nga no?" Napatingin na rin si Enzo. "Ready ka na ba sa party mamaya?" Tanong ng dalaga sa kanya. "Oo naman, ikaw?" Napabuga ng hangin ng babae. "Ewan ko." "Ha? Bakit?" Tanong ni Enzo dito. "Nagkaroon ako ng guilt sa sarili ko. Nakipag-make love ako habang di pa ako kasal. Parang ang bobo ko." "Alexandra." Inaatake rin siya ng konsensya niya. "Sabagay, ikaw naman ang pakakasalan ko." Tumingin to sa kanya na nakangiti, pati ang mata. "Please wag kang ganyan, Alexandra. Natutukso ko sa'yo." Sigaw ng isipan ni Enzo. Di ni Enzo maisip anong nasa isip ni Alexandra. Minabuti na lamang niyang manahimik. "Anong oras ba tayo aalis mamaya?" Tanong nito. Humarap na ang babae sa kanya. Nag-umpisa na nga rin tong kumain. Parang di ni Enzo naiintindihan ang tanong nito. Nakatingin lang siya sa mga labi ng babae.
Nagsasalita to na nagsasalita, pero parang hindi niya naririnig. Buwaba ang tingin niya sa katawan nito. Ang kinis. Enzo? Enzo! Nag-snap pa to sa mukha niya. Ano yon? Natigil siya sa pag-i-imagine ng kung ano-ano. Nasaan ba kasi ang isipan mo? Kinakausap kita eh. Lumilipad atang iyong isipan? Hindi naman. Wala naman. Ano nga ulit yon? Sabi ko. Anong oras ba tayo aalis? Around 7 daw umpisa ng party. Mga 6 p.m. siguro tayo umalis. I think dapat 5:30 tayo umalis eh. Nakakaya naman tayo yung may pa-event. Tayo pa yung late, hindi ba? Sabagay, tama ka. Mag-hire ka pa ba ng makeup artist? Hindi na. Mahal ng bayad sa mga ganyan eh. Kaya ko naman. Magpa-finalize pa tayo ng invitation natin. Sana nga matapos on time. May number ang coordinator sa mga invitation na pinagawa natin para makapag-message agad ang mga attendees. Bakit dito kayo nagde-date? Sigaw ni Malena, may dalang tray. Hindi ka na naman pumasok? Tanong ni Alexandra. Ano yan? Tanong ni Enzo. Pumasok ako no, dito lang ako kakain. Sayang allowance. Nasira kasi laptop ko eh, ayaw naman ako ibili ni mama. Naupo to sa tabi niya. Parang masarap nga ang dala nitong pagkain. Bigay ng kaklase ko, ginataang bilo-bilo na saging lang at binilog na malagkit ang halo. May kaibigan akong Batanggenya, binigyan niya ako. Pirindot daw ang tawag nito sa kanila. Ay oo, sina Yaya Jack at Yaya Lu ni Jansel nagluluto ng ganyan. Masarap nga yan. Pahingi ako. Eto oh, nilagay nito sa gitna. Inabutan sila ng mangkok. Alam ko naman gusto nyo rin yan. Masarap nga. Napangiti si Enzo. Dito rin ako tumatambay kapag nag-aaral ako. Sabi ni Malena sa kanila. Nag-aaral ka ba naman? Biro ni Enzo. Excuse me, daraan ako. Nakaingos sa sagot ni Malena. Binili pala ako ni Lolo ng damit para mamaya. Saan ka pupunta mamaya? Tanong ni Alexandra. Hello, sa party, saan pa? Umirap pa ito. Bawal ang mga bata doon. Pambubos ka ni Enzo dito. Alam nyo, hindi nyo ako madaraan sa ganyan. Hinabi ito ng tibay at ng tatag. Mang-aasar lamang kayo ngayon. Balang araw, ako naman ay ikakasal. Mayabang pang tugon ni Elena. Natawa sila ni Alexandra sa sinabi nito. Kahit kailan talaga nadadala nito ang pagtateatro sa bahay. Napanood nilang minsan ang pagganap nito. Kaibigan nito ang may sabi na maglili dito sa isang role. Napakagaling ang umarte ni Malena eh. Kulang lang to sa laman at pag-aayos. Kukunin ba nating abay si Malena? Tanong ni Enzo. Pag-iisipan ko, sagot ni Alexandra. Wag ako? Si Lolo na nga may sabi sa akin na abay ako eh. Kaya wala akong pake kung di nyo ako kukunin. Kay Lolo din naman ang huling desisyon. Belat. Matalino ka nga talaga. Diretso ka na sa boss ah. Malamang, lagi nyo ako inaapi eh. May relasyon na siguro kayo no? Inutusan ako ni Mama na maglinis ng kwarto mo, Alexandra. Palitan ko raw bedsheet mo. Nanlaki ang mata nila ni Alexandra at sabay silang nagsabi, wag na. Napatingin si Malena, naguguluhan ng itsura. Bakit? Ako naman talaga naglilinis doon na. Malena, hindi ka naman kasi katulong dito. Sabi ni Alexandra. Ako nang bahala doon. Tama, kaya na ni Alexandra yon? Uminom si Enzo ng juice para maalis ang bara sa lalamunan. Ngayon lang yata kayo nagkasundo ulit. Anong meron sa kwarto mo, Alexandra? Nanunodso ang mga mata ni Elena. May ginawa kayo doon, no? Isumbong kaya kita sa mama mo na chismosa ka? Basta, si Enzo ay nagbibiro lang. Napakaseryoso. Gustong manakit? Biglang bawi ni Malena. Bilisan niya ng kumain at darating na daw yung coordinator. Malena! Narinig nila ang tawag ng ina nito. Hala ka, Malena. Hanap ka na ni Dragona. Esther ni tita? Pananakot ni Enzo. Ano na naman ang ginawa mo? Kailangan na siguro mag-asawa ng nanay ko. Laging galit eh. Di na tinag si Malena sa pagkakaupo. Wow, matapang ka na ngayon ha? Huwag ka na lang maingay. Susunod din naman ako mamaya eh. Kagalitin ko lang muna siya. Sagot ng babae. Pilya ka talaga. Baka mamaya niyan, pingutin ka naman nun. EMU ng tenga ko dyan no, manhid na. Natanaw nila ang ina nito. Nagmamadaling lumapit sa kanila. Malena, kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala. Pasensya na kayo at napakahilig nitong mag-third wheel. Nako, tita, hayaan nyo na lang po si Malena dito. At sabi ni Alexandra,
pinapapalitan ko ang beddings ng kwarto mo, Alexandra. Ay, okay lang po, ako na pong gagawa nun. Dalaga na po si Malena kaya wag niyo na po siyang pipingutin, sabi ni Alexandra. Baka nga po mamaya may manliligaw na to pinipingot niyo pa po. Napakatigas naman kasi ng ulo ng batang yan Lagi akong tinatakasan. Ay nako Malena, pasalamat ka't may sumalo sa'yo kundi mababambo kitang talaga. Ma, chill, ang wrinkles. Paano ko makakatatay niyan kung ganyan naman kayo? He, sagot ng ina nito. Oh, yun lang naman ang iutos ko sa babaeng to. Ma, kakarating ko lang po galing school. Uutusan niyo na ako agad. Hindi ako robot, no? Hindi ako teatro, Malena. Baka gawin talaga kitang robot siyan. Joke lang, ma. Sige na, sasama na ako. Tumayo rin ang babae at sumunod sa ina. Diyan na muna kayo, lovebirds. Luka-luka talaga yon. Napailing na lang si Enzo sa pinsan. Pero mabait si Malena, kaya magkasundo kami. Sagot ni Alexandra at tumayo. Sumabit ang damit sa upuan, natanggal sa pagkakatali sa leeg. Nalaglag to sa bewang ng dalaga. Natulala silang pareho. Bago pa nakabawi ang babae. Oh my God! At tinaas nito ang damit. Nag-struggle tong magtali. Tumalikod sa kanya. Nilapitan to ni Enzo, tinawakan ng kamay ng dalaga. Alexandra? Bulong niya sa tenga ng babae. Alexandra's POV. Sa pagtayo ni Alexandra, nasabit sa upuan ang kanyang damit, yung nakatali sa kanyang leeg. Mabigat pa naman ang inaharap niya kaya pagkatanggal ng tali, biglang kumawala ang malaki niyang papaya. Nagkagulatan sila ni Enzo. Oh my God! Makalipas na ilang segundo, naka-recover na siya. Di nakikisama ang kanyang damit kaya tumalikod siya sa lalaki. Maya-maya pa'y naramdaman niya tong nasa likuran na niya. Alexandra! Bulong ni Enzo sa kanyang tenga na nagbigay kilabot sa buo niyang katawan. Ang hininga nitong nagbibigay kaba sa kanyang dibdib. Niyakap siya ng lalaki sa bewang at hinawakan ng kanyang mga kamay. Humantad sa paningin nito ang kanyang katawan. Binuhat siya ni Enzo patungo ng greenhouse at inilock pa nito ang pinto. May maliit na kama doon, pahingahan nila kapag napagod sila at nagpalipat ng pampupunla. Hindi masyadong maliwanag doon dahil mumunting bahay ito. Dahan-dahan siyang ibinaba ng lalaki sa kama. Saka ito tumayo at naghubad ng suot. Kitang-kita ni Alexandra sa malapitan ang ahas nito na minsan na siyang tinakbuhan. Tinaas nito ang kanyang dress at hinubad na ng tuluyan. Inalis din ito ang manipis niyang panloob. Hinila siya ng lalaki patayo at saka dahan-dahan siniil ang kanyang mga labi. Ang init ng kanilang mga katawan. Matagal ang naging palitan nila ng halikan ng lalaki. Dahan-dahan siya na inihiga ni Enzo at saka ito pumatong sa kanya. Tiningnan muna siya nito at saka dahan-dahan binaba ang mga lalabi patungo sa kanyang labi. Yumakap si Alexandra sa leeg ng lalaki. Gumapang ang labi nito patungo sa kanyang katawan at muli inangkin si Alexandra ni Enzo ng paulit-ulit. Alexandra! Pamilyar na tinig ang narinig nila. Si Malena! Nagmamadali nga siyang bumangon at nagbihis. Tinulungan siya ni Enzo na magsuot ng damit. Tinari nito ang kanyang dress at nagmamadali, binuksan ni Enzo ang pinto upang di sila mahalata. Nagkunwari silang nagkukwentuhan ng bigla ng lalaki. Pagpasok ni Malena, walang ebidensya na may ginawa silang kababalaghan doon. Bakit? Tanong ni Alexandra dito habang nakikipagtawanan kay Enzo. Nandyan ang coordinator, hinahanap kayo. Anong ginagawa nyo dito tanghaling tapat? Nag-iisip kami ng po pwedeng itanim dito para mabenta, sagot ni Alexandra. Gusto kong turuan magtanim si Enzo. Tatango-tango to? Waring di naniniwala. Oh, pumunta ka na doon. Pagtataboy dito ni Enzo. Okay. Wait, ano yon? Magbihis muna kayong dalawa. Ang hirap naman tumambay dito At bakit? Baliktad ang mga damit nyo Sa likod na lang kayo dumaan. Maligo muna kahit pawis na pawis kayong dalawa. Nauna na tong umalis sa kanila saka sila nagkatinginan. Oo nga, baliktad yung mga damit natin. Turo ni Alexandra sa suot nila. Naku, oo nga, sagot ni Enzo. Butit napansin ni Malena kung hindi nakakahiya tayo. Nagkatawanan na lamang sila sa isiping iyon. Nagmamadali silang nag-ayos ng suot at saka lumabas sa greenhouse na magkahawak pa ang mga kamay.
Nagmamadali silang naligo ni Enzo. Doon na to naligo ng sariling kwarto at baka kung ano pa daw ang magawa ng lalaki sa kanya. Hinalikan pa siya nito bago umalis sa kwarto niya. Masaya ang puso ni Alexandra kahit wala silang label. Ngayon pa lang naaamoy niya magiging sila talaga ng lalaki. Hindi to basta matutukso sa kanya kung wala lang. Pagkaligo ni Alexandra, nag-shorts na lamang siya. Mag-aayos na kasi siya ng sarili. Inihintay pa niya si Jensel para matulungan siya na mag-ready. Nasa kalagitnaan na si Alexandra ng pag-aayos nang dumating kaibigan. Bihis na bihis ito. Sorry friend, na-late kasi ako. Ang traffic eh. Ako na mag-aayos ng buhok mo. Pumasok na rin si Malenang nang nakaayos na. Di niya agad to nakilala. Malena? Oo, ako lang to. Dala ko ng damit at ang sapatos mo. Yumukutot sinuot sa kanyang mga paa ang sapatos. Naalala mo ba siya, Jensel? Siya yung batang pinapasalubungan natin noon. Ah, naku, talaga ka na pala. Ang ganda mo ha, just like us. Ngumiti si Jensel dito. Hi, Jensel. Bati ni Malena. Hindi na kita tatawaging ate ha. Mukha naman tayong magkakasing edad. Oh, sure. Mas bet ko yan. Magkakasundo kayo niyan, Jensel. Parang batang version mo yan eh. Tinulungan si Alexandrang magbihis ng dalawang dalaga. Hapit ang kulay pula niyang gown. Hakab na hakab ang kanyang katawan. May hiwa to sa gitna sa pagpalitaw ng kanyang cleavage. Sinuot ni Alexandrang alahas na bigay sa kanya ni Enzo. Bagay na bagay to sa kanyang suot. Inubad niya muna ang kwintas na binigay sa kanya ni Lolo M. Ante, ang ganda mo. Oo nga, nakaka-inlove ka, friend. Mulalas ni Malena at Jensel. Naku, ang mga bolerang to. Nahihiya ni Alexandrang sabi. Okay bang itsura ko? Perfect, girl. Wika na Jensel. Salamat sa tulong ninyong dalawa. Ready na bang natulala si Enzo sa kanya? You are the prettiest. Nilapitan siya ng binata at saka hinalikan sa noo. Ready ka na ba? Oo. Nagkakandautal si Alexandra sa pagsagot sa lalaki. Parang tinatambol ang kanyang dibdib. Halika na. Naghihintay na sa lolo sa baba. Iniaraw ni Enzo sa kanya ang braso nito. Napatingin si Alexandra sa dalawang kaibigan. Kilig na kilig ang mga to. Kinuha niyang offer na tulong ni Enzo at sabay silang lumabas ng kwarto niya. Lahat ng tao sa baba napatingin sa kanila. May photographer na naroon. Kinukunan sila ng larawan habang pababa ng hagdanan. Nice pair, sabi ng mga to. Binabati ko kayong dalawa. Lumapit si Tita Claudia sa kanila at tumalik sa pisngi. Salamat po, tita. Nakangiti ni Alexandra na tugon dito. Anak, binabati ko kayo. Sabi naman ng tatay niya na humalik sa kanyang noo at kinamayan si Enzo. Bahala ka na sa dalaga ko, ha? Opo naman, tito. Nasaan po si mommy? Tanong ni Enzo. Nauna na iho sa venue. May mga i-check pa raw doon. Sagot ng lolo niya. Iha, ngayon pa lang binabati na kita. Bagong Mrs. Honazan? Niyakap siya ni Lolo M. Huwag mo sana siyang sasaktan, Enzo. Lolo naman, angil ng binata. Hindi ko po gagawin yon. Siya, tayo nang umalis at baka abutin tayo ng traffic. Nakakaya sa mga bisita. Yaya ng lolo ni Enzo. Nilisan nila ang lugar na yon. 4 na sasakyan ang umalis doon. Si Jensel may sariling sasakyan. Sumama kay Jensel si Malena para makalayo daw sa ina kahit sandali. Ang lolo naman niya kasama rin sina Tita Claudia at ang kanyang tatay. Ang sasakyan ng mga coordinator sumunod sa mga nauna. Sila ni Enzo ang magkasama sa kotse. Pinagbuksan siya nito ng pinto tsaka lumigid sa kabila. Ready ka na? Yes, let's go, sagot ni Alexandra. Wait, akit kaya muna tayo sa taas? Paisa lang ulit. Mabilis lang? Biro ni Enzo. Puputulin ko na yan. Ang libog mo ha? Inampas ni Alexandra ang lalaki sa hita. Oops, John, baka madali mo si kababayan. Tawang-tawa nitong sabi sa kanya. Alam mo, mag-drive ka na't baka malate pa tayo. Utos ni Alexandra. Sila na ang huling umalis ng bahay. Pupunta sila sa hotel kung saan magaganap ang kanilang engagement party. Kung pwede nga lang walang ganito dahil di naman siya maluhong klase ng tao. Binabaybay nila ang kahabaan ng highway ng mahagip ng mata ni Alexandra si Bianca. May kasamang ibang lalaki, mukhang DOM. Di niya na to sinabi kay Enzo. Baka masira pa ang mood ng lalaki. Alam niyang sosyal na prosty si Bianca dahil hindi na to makapasok sa modeling community bukod pa sa may attitude ang babae.
Nagtataka si Alexandra kung bakit ang mga ganitong bagay hindi alam ni Enzo, samantalang updated to sa outside world. Ganon na yata to katanga ngayon eh. Iniisip din niya anong status sila ngayong naangkin na siya ng lalaki. May sila na ba? Hindi niya masabi. Nilalaman siya ng lungkot dahil dito. Paano kung hindi siya seryosohin ng lalaki? Baliwalain. Nag-overthink na naman siya. Alexandra? Untag ni Enzo sa paglipad ng kanyang isipan. Tugon niya rito. Nagsisisi ka ba na binigay mo sa akin ang katawan mo? Napatda si Alexandra sa tanong nito. Hindi ba ang tamang tanong dapat kung ito ang nagsisisi dahil parang ginahasa siya nito? Ikaw, nagsisisi ka ba? Balik tanong niya rito. Ito naman ang natahimik. Marahil ang tanong na yon hindi rin sumagi sa isipan ni Enzo. Sa bagay, sino ba siya kumpara kay Bianca? Yon ang mahal ng lalaki. Lumalabas parang side chick siya nito. Kahit silang dalawa ang maging mag-asawa, halos puno ng parking ng venue. May pa-red carpet pa. Pinagbuksan siya ni Enzo ng pinto. Bawal ang uninvited guests at gate crashers. Di rin pwede ang media dahil mga kilalang taong naroon sa party. Halos mapuno ang ballroom hall. Naglapitan ang mga photographer at coordinators nila. This way, sir. Giniya sila ng mga to sa sofa sa may mababang stage. Maganda ang pagkakadesign sa lugar. Hello, each and everyone. Ang MC, isang kilalang aktor and host. Please have a round of applause to Don Miguelito Conasan. Palakpakan ng audience at nagsitayuan bilang paggalang sa mayamang matanda. Salamat, salamat. Inabot ang mikropono. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Maaari mo na kayong kumain sa ating buffet area, sumayaw sa dance floor at makipagkwentuhan sa kapwa guest. Inaasahan na mag-e-enjoy kayo ngayong gabi. Maraming salamat. At binalik na nito sa host ang mikropono. So, maaari na po muna tayong mag-dinner. Bawal po ang diet ngayon. Happy eating! At ibinaba nito ang microphone sa microphone stand. Gutom ka na ba? Tanong ni Alexandra kay Enzo. Medyo. Gusto mo ikuha kita ng pagkain? Wag na, sa kwarto na lang tayo sa taas. At bakit doon? Tumaas ang kilay ni Alexandra. Lumapit to sa tenga niya at bumulong. Ikaw ang gusto kong dinner. Nagugutom ako sa iyo eh. Sinikon niya to. Hoy, anong palagay mo sa akin? Robot? Napapagod din ako, no? Bulong niya rito. Pagod ka namang masaya sa akin? Saka siya hinilika ng lalaki sa balikat. Kinurot niya ito sa tagiliran. Mamaya na yan. Promise? Ang ibig kong sabihin, yang kaharutan mo. Mamaya mo na pairalin at nagugutom na ako. Akala ko magpapakain ka ulit sa akin. Sabay kindat ni Enzo sa kanya. Inirapan ni Alexandra to na siyang ikinatawa ng lalaki. Ang cute mo. Sabay pisil sa baba niya. Alexandra's POV. Ang ating future bride naman po ang magsasalita. Anunsyo ng MC. Nasa una na sila ng stage katatapos na magsalita ng kanyang ama. Una po sa lahat, magandang gabi. Maganda ang kanyang tinig sa mikropono. Ang akin pong mensahe ay dadaanin ko na lamang po sa isang para sa aking future hobby. I want to make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. All I want to do is grow old with you. I'll get your medicine when your tummy aches. Build your fire if the furnace breaks. It could be so nice growing old with you. Thank you po. Nagbaw pa si Alexandra. Umugong malakas sa palakpakan. Di akalain na nakakarami sa elite circle na kumakanta siya. Hindi kasi siya ganun ka-confident. Maraming salamat sa isang napakagandang awitin. Future Mrs. Austria, napakaganda pala ng iyong tinig. Lahat dito'y nagulat at nabigani. Bakit pala hindi ka nag-singer na lang? Tanong ng host. Baka hindi ako magiging Mrs. Austria ngayon. Naniniwala kasi ako na ang path na tatahakin natin, si Lord nagbibigay ng way pero ikaw mamimili ng daan. Baka pag nasa showbiz ako, madaming pumilang maniligaw sa akin like Jungkook, Park Seo-joon, mga ganyan. Kaya buti ordinaryong tao lang ako, kaya kay Enzo ako mapupunta. Umira lang pagiging witty ni Alexandra. Tawanan ng buong audience sa sinabi niya. Bale, titignan natin kung ano pa ang bawi ni Mr. Austria ngayon. Para nasa audition tuloy tayo ng Pinoy Big Brother, masayang sabi ng host. Mr. Austria, ikaw, papayag ka bang matatalo ka na magiging asawa mo? Kakanta ka rin ba? Kung resting sa kama, okay na matalo ako, di ba guys? Minsan masarap maging under at saka itinaas ni Enzo ang kamay na parang pinapakita kung saan sila kapag sexy time na. Lalo nagkagulo ang buong audience sa hirit niyang yon.
Kapag kumanta ko, baka mag-uwian na ang lahat so sasayaw na lang. Tawang-tawa si Alexandra sa kalokohan ni Enzo. Hindi niya akalaing ganun pala to kapag nasa mood makipagbiroan. Let's give a round of applause kay contestant number 2. Masayang hirit ng MC. Tumugtog ang musika, sumayaw talaga ito pero para mapasayang audience, nagkunwari itong hindi marunong. Di magkandumayaw ang palakpakan at hiyawan bago nagbawang lalaki. Thank you Enzo at wish namin hindi makuha ng anak mo iyong talent, kantsaw na MC. Sa sobrang galing mong sumayaw, nahiya na maging street boy si Vong at Chong. Gusto na nilang mag-resign. Lalo pa nagtawanan ang mga ito. Any final words, Mr. Austria? Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na masaya ako na nakarating kayo ngayong araw. Maraming salamat. Sana hindi niyo ako itakwil lalo nang nagkagulo ang crowd. Kanya-kanyang kantsaw ng kiss. Pinagbigyan naman nila to. Nagkaroon doon ng mga photo at saka gift-giving. Very alive idinao sa engagement party. Kita nila ang saya ng mga mahal nila sa buhay, lalo na ang saya sa mukha ni Lolo M. Nagkaroon ng konting sayawan at patrivia. May mga games din na agad nakapagbigay interes sa mga guests sa ganda ng mga prizes. Nakita ni Alexandra nagtatalo na naman si Paolo at Jenzel sa isang sulok. Sige na, isa lang naman eh. Narinig ni Alexandra ang sabi ni Paolo sa kaibigan. Paolo, anong isang hinihingi mo? Tanong niya na makalapit sa mga to. Inaaya ko siya magsayaw, ayaw niya. Sumbong ni Paolo. Jenzel, pagbigyan mo na, sabi ni Alexandra sa kaibigan. Parehong kaliwa ang paa niyan eh, baka maapakan pa ako niyan no? Tangge ng kaibigan dito. Hindi, promise, sabi ni Paolo. Nagkataon lamang yung nangyari noon pero hindi na yun mauulit. Nakataas pa ang kamay ng lalaki. Pagbigyan mo na, Jenzel, para lang sa akin, please. Pakiusap na naman ni Alexandra sa kaibigan. Hay nako, kung ano-ano na naman kasing sasabihin niyan sa akin, friendly. Parang kinikilabutan ako. Bulong ni Jenzel sa kanya. Sige na, mamaya na lang natin pag-usapan kung ano man yun. Pakiusap niya sa kaibigan. Sige na nga. Sumama to kay Paolo sa dance floor. Anong nangyayari? Halos lumipad ang puso ni Alexandra sa gulat. Ay, animal! Sigaw niya. Diyos ko, ano ka ba naman? Bakit mo ako ginugulat? Para nakita ko kasi si Paolo at Jenzel na nagtatalo. Ayaw makipagsayaw ni Jenzel kay Paolo. Ba't ka na naitsura ni Paolo parang haggard? May pinagdadaanan silang krisis ng pamilya. Pinapabalik na siya ng Amerika. Siya naman parang ayaw nang umalis dito. Dahil kay Jenzel. Bakit naman dahil kay Jenzel? Di, balikan na lang siya ni Jenzel dito. Baka kasi siya ipakasal sa ka-merge ng kumpanya nila eh. Di na siya makakabalik sa Pilipinas kapag nangyari yon. Ha? Kawawa naman pala siya. Nakasandal si Alexandra sa pader. Tapos nakatuon ang kamay ni Enzo sa kanyang ulunan. Nakapamulsa naman ang isa nitong kamay. Siya naman ay nakakrus sa mga paa at nakalagay ang mga kamay sa likod. Biglang may umilaw sa harapan nila. Ang ganda niyo diyang tingnan. Nakangiting wika ng photographer bagay sa magazine na gagawin nating biography ninyo. Souvenir lang. Doon lang nila napagtuon ng pansin ang itsura nila. Bakit di mo sinabing pipicturean mo kami? Nakangusong tanong ni Alexandra. Mas maganda kasi yung stolen, ma'am. Walang halong arte ang mukha. Pinakita nito ang picture sa kanila. Wow, para tayong modelo ah. Bumalatak na sabi ni Enzo. Sige sir, kuhaan ko pa iba dong bisita. Umalis na to sa harapan nila. Alam mo ba ang naiisip ko? Tanong ng binata sa kanya. Oo, at ayoko na iniisip mo. Bakit naman? Kakagating ko yung itlog mo eh. Wow, gusto ko yan. Bulong ni Enzo sa kanya. Naku Enzo, tumigil ka ha. Sa taas pala tayong matutulog no? Nabook na pala ni Lolo ang rooms. And, magkakasama tayo sa room. Tiningnan ni Alexandra to na masama. Pinili na lang ni Alexandra ang di pansinin ng hirit ng lalaki. Malamang kung papatulan niyang sinasabi nito kung saan sila naman pupunta ang usapan nila. Nanood na lang si Alexandra ng mga nagsasayawan sa gitna ng dance floor. Maraming naroon na mag-partners. Pinapanood niya sina Jensen at Paolo para mga nag-iiyakan at nag-uusap ng malalim. Ayaw niyang lapitan ng mga to dahil hindi naman siya banites para makialam sa ako na pa bang isyong meron ng mga to. Nakita niya rin may kasayaw si Malena. Hindi niya kilala kung sino. Ang tatay naman niya kakwentuhan ni Lolo Miguelito ngunit parang ibinubuyo to sa ina ni Malena. Mabait si Tita Claudia kaya't kung gugustuhin to ng tatay niya, okay lang sa kanya. Alexandra Solomon, may I have a dance with you? Nilahad pa ni Enzo ang kamay sa kanya. Ayoko nga.
Sagot ni Alexandra at saka tinalikuran ng lalaki. Ha? Bakit? Sinundan siya nito. Feeling ko kasi hindi ka sincere, tsaka baka mamaya chancingan mo lang ako. Biro niya. Alam mo, grabe ka rin sa akin, no? At bakit naman? Parang ang sama ko na kasi para sa'yo. Arte naman ito. Sige na nga. Sumama na siya sa lalaki. Hinawakan siya ni Enzo hanggang dance floor. Pagdating sa gitna, hinawakan na lalaki ang kanyang mga bewang, saka siya humawak sa balikat nito. Naiisip niya, paano kaya kung kasal na sila? Paano na silang dalawa? May pagtingin din kaya to sa kanya? Paano kung si Bianca talagang mahal ni Enzo? Kung magkaganon man, nakakasilip naman si Alexandra ng pag-asa dahil may nangyari na sa kanila. Alam niyang sa huli sa kanya pa rin to babalik. Mahaba ang 3 taong kasunduan. Maraming maaaring mangyari. Anong iniisip mo? Tanong ni Enzo sa kanya. Wala naman. Iniisip ko lang paano na si Bianca. Sagot niya. Napag-usapan na naman natin to, hindi ba? Honey, huwag kang masyado ma-stress, okay? Remember, dapat okay tayo sa loob ng 3 taon. Napabuga si Alexandra ng hangin. So talaga palang hihiwalayan niya ako. Medyo napapagod na ako. Pwede na siguro ako magpahinga. Sabi niya rito. Halika na, samahan na kita sa taas. Alok ni Enzo sa kanya. Hindi na, maupo na lang muna ako, sabi niya. O sige, magsa-CR lang ako ha. Paalam nito sa kanya. Naupo si Alexandra sa isang bakanting upuan kung saan may 2 babaeng nagtatawanan ang nakatalikod sa kanya. Totoo yung sinasabi ko sa'yo. Si Bianca daw talaga ang kasintahan ng lalaking yan. Sino bang Bianca? Yung modelo sa Paris? Paano mo naman nalaman? Nakita mo naman ikakasala sila ni Alexandra. Palabas lang daw yan. Kaibigan ko kasi yung kaibigan ni Bianca. Siya yung nagsabi sa akin. Bakit naman sila gagawa ng ganyang palabas? Gold digger nga daw yung si Alexandra. Sabi pa raw ni Bianca mukhang may relasyon sina Alexandra at si Don Miguelito. So baka sila nung matanda ang magkatabi sa kama. Hindi ko akalain na mayroong inimbita pala kami ditong chismosa. Akala ko ba exclusive ang party nito sa may mga class? Anong ginagawa niyo ang dalawa dito ngayon? Napatayo ang dalawa na makita si Alexandra. Di makatingin ang mga to sa kanya. Dumating si Enzo, nakita ko ano ang komosyon. Naikwento lang naman sa akin yun. Sabi na isang nagbibida tungkol sa kanya. Pasensya ka na Alexandra, nakikinig lang naman ako Wika ng isa. Alam ko, makakaalis ka na? Utos niya rito. Tatalikod na sana isang kasama nito nang tawagin ni Alexandra. Hoy, hindi pa ako tapos sa'yo. Bakit? Namumutla ng babae. Hindi ako nang agaw at hindi ako kabit. Bastos ka. Pati ang lolo'y dinadami niyo pa sa kalaswaan ninyo. Ano bang sinabi nito? Usisa ni Enzo. Kabit daw ako ni Lolo. Kami daw may relasyon. Parang pinapalabas front lang kita at si Lolong talagang kinakasama ko. Sino bang kasama mo dito? Tanong ni Enzo. Lumapit sa kanila ang isang politiko, congressman ng distrito. Ano nangyayari dito? Tanong nito. Sabi sa akin ni Jane, may pinagtatalunan daw kayo dito. Kasama niyo ba to? Tanong ni Enzo. Yes. Bakit Enzo? Ang sabi nito, may relasyon sa Lolo at Alexandra. Sa susunod, patunay muna bago bintang. Nakakahiya ka talaga. Sana hindi na lang ikaw sinama ko. Umuwi kang mag-isa. Tsaka to iniwan ng congressman. Wait, let me explain. Tumalikod to at hinabol ang kasama. Hoy! Tawag ni Enzo, ngunit pinigilan ni Alexandra to. Hayaan mo na lang. Mukhang kabit naman siya ni congressman. Baka binibintang niya sa akin kung anumang ginagawa nilang magkakaibigan. Tuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng yun, sagot ni Enzo. Masyado maraming alam. Okay nga lang ako, sabi ni Alexandra. Napatingin to sa kanya. Sigurado ba okay ka lang? Oo, tama rin naman yung sinabi niya na palabas na ang lahat. Sino nagsabi sa kanya? Si Bianca daw. Napahilamos sa mga palad ng binata sa sariling mukha. Waring di makapaniwala na ipinagkakalat ng babae ang kanilang sekreto. Kakausapin ko siya, huwag kang mag-alala. Kahit wag na, babalikan mo naman siya after 3 years, hindi ba? Nalungkot ang boses ni Alexandra. Huwag muna natin isipin ang 3 taon, matagal pa naman yun. Halika't dun muna tayo kina Lolo. Yaya ni Alexandra sa lalaki. Makipagkwentuhan muna tayo sa kanila. Nauna siyang pumunta sa grupo ng matatanda at masayang nakipag-usap. Kasunod na rin niya si Enzo at parang di nangyaring komosyon kanina. Uminom siya ng wine. Ano iha, okay ba ang party? Tanong ng matanda sa kanya. Naku, opo, Lolo, masaya po ang party, na-enjoy ko po. Nakangiti ni Alexandra ang sagot. Nasa dance floor pa ang mga magulang ni Enzo. Ang sweet nila, no?
Napansin yata ni Enzo nakatingin siya sa mga magulang nito. Alam mo bang ipagkakasundo sana ni mommy ng magulang niya sa iba? Ngunit itinanan siya ng daddy ko. Akala ko ba pinagkasundo lang silang dalawa? After magtanan, saka pa lang sila pinagkasundo. Nagulat ang magulang ni mommy pero natanggap nila agad ang daddy lalo na't nalaman nila si lolo pala ang tatay niya. Mayaman na ba sila noon pa? Wow, sana all. Ang mommy ko mayaman talaga. Si daddy naman tinago talaga ang katauhan niya. Gusto niya kasi mahalin siya ni mommy na hindi sa aspeto ng kayamanan kundi sa aspeto ng puso. Ang alak na nainom ni Alexandra medyo sumisipa na sa kanyang utak. Ramdam niya ng hilot pag-ikot ng paligid kaya hindi na siya tumatayo dahil ramdam niya matutumba na siya. Nakaupo na lamang siya sa sulok. May mga taong lumalapit at nagpapaalam na sa kanila, ngunit marami pa rin ang natitirang tao. Ganito mag-party ang mga rich people. Nakasandal na lang siya sa gilid nang marinig niya ang kanyang tatay na inutusan si Enzo na ihatid na sa bahay. Loko talaga si Enzo. Ang sabi niya nag-book na ng rooms dito si Lolo. Pinagpaplanuhan pa ata ako nito na masama eh. Pakitid mo na lang si Alexandra sa bahay, Enzo? Narinig ni Alexandra na pakisuyo ng kanyang ama. Sa bahay po ba natin? O sa kondo niya na malapit dito? Tanong ng lalaki. Sige, sa kondo na lang. Itong susi. Sa mansyon kami uwi ngayon. Pakisamahan mo na lang muna. Kung alam lang ng kanyang ama ang mga ginagawa nila, malamang hindi ito pumayag na ang lalaki maghahatid sa kanya pa uwi. Ramdam ni Alexandra nang buhatin siya ni Enzo. Di na siya nakapagpaalam kina Malena at Chancel. Saan kayo pupunta? Boses to ni Malena. Ipinahahatid na to ni Tito sa bahay. Sa kondo ba? Narinig ni Alexandra ang boses ni Chancel. Oo, dun din ako uuwi. Magkatabi kami ng unit. Ikaw, Malena, sasama ka ba? Tanong ni Chancel kay Malena. Sige, magpapaalam lang ako kay mama. Di na ni Alexandra narinig pa ang pinag-uusapan nila dahil parang nabingi na siya. Nakatulog ba ako? Naramdaman na lang niya ang malamig na hangin na nagmumula sa aircon at ang mainit na balat na humahaplos sa kanyang katawan. Wala akong suot? Bakit di ko man lang namalayan na hubaran na pala ako? Pilit niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang malamlam na ilaw na nagmumula sa lampshade ang una niyang nakita at ang lalaki sa ibabaw niya na nagpakasasa sa kanyang katawan. Ramdam na ramdam niya ang bawat pagpisil nito at paggapang ng labi. Ang katawan niya ay nakikisap sa ginagawa ng lalaki at inangkin siya ni Enzo. Hingal na hingal ang binatang sumubsob sa kanyang leeg matapos siyang angkinin. May ilang minuto tong nasa ganong posisyon bago to umalis. Si Alexander naman lambot na lambot sa nangyari. Naramdaman na lang niyang hinila ng binata ang kumot para ilagay sa kanyang katawan. Nagpunta naman ng banyo si Enzo. Di na ni Alexandra na malayan kung anong oras na at kung gaano katagal na wala ang lalaki sa kanyang tabi. Napahimbing ang kanyang tulog. Pagmulat ng kanyang mga mata, nanlalaki ang mata niya na makitang oras. 9:00 na. Ngayon lang siya tinanghali ng gising. Ang bigat ng kanyang katawan. Ang lalaking katabi niya ay ang nakabihis ng pantulog. Alam ni Alexandra damit to ng tatay niya. Dahan-dahan siyang umalis sa tabi ni Enzo at kinuhang tuwalya. Maliligo siya. Pagpasok niya sa banyo, umagos sa hita niyang katas na bakas na nangyari kagabi. Bigla siyang nalungkot. Si Bianca pa rin naman ang tatakbuhan ni Enzo at the end of the day. Para mag-asawa nga kami pero ako magiging side chick. Napaluhan na lang si Alexandra sa isipin yon, kasabay ng lagaslas ng tubig mula sa shower. Enzo's POV. Sunod-sunod na doorbell ang pumukaw sa kanyang pagtulog. Wala na sa tabi niya si Alexandra. Narinig ni Enzo lumalagaslas ng tubig mula sa banyo kaya alam niya naliligo lang ang dalaga. Ngunit ang pagtunog ng doorbell hindi tumitigil. Minabuti niyang tumayo, tanghali na rin naman. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya sina Malena at Chancel. Good morning, tanghali na. Late na gana ka bunot? Biro na Chancel na may dalang tray ng pagkain. Alam naming hindi pa kayo gising kanina kaya nag-order kami. Nasaan si Alexandra? Naliligo pa lang, sagot ni Enzo. Ano yung dala nyo? Ito ang paborito namin pagkain ni Alexandra. Palabok ng Jollibee at spicy chicken, sagot ni Chancel. Yan namang hawak ni Malena, baked potato. Mukhang masarap yan. Intayin na lang natin sa Alexandra, sabi ni Enzo. Naghilamos siya at nagmumog. Saan bang unit mo? Yung katapat mismo nito. Huwag mo na lang masabi kay Alexandra ha. I-text mo naman sa akin kung ano mga paborito niya. Bakit di ka sa kanya magtanong? Kunot ang noo ni Chancel. Surprise nga eh.
para di niya alam na alam ko mga bagay tungkol sa kanya. Sa tagal niyong magkasama, hindi mo alam anong gusto niya? Nung bata pa kami, alam ko. Pero ngayong matatanda na kami, medyo nag-iiba na siya ng taste. Hindi naman, ganun pa rin naman ang mga type niya. Lumabas si Alexandra mula sa kwarto na nagpupunas ng buhok. Sabi ko na nga ba kayong dalawa yan eh. Nakangiti nitong sabi. Tamang-tama, gutom na ako. Gusto niyong kape? Oo naman, sagot ng dalawa. Nagtimpla si Alexandra ng kape para sa kanilang apat. Inaanap na ako ni Mama, sabi ni Malena. Be, baka kailangan mo nang umuwi, sabi dito ni Jansel. Uutusan lang ako nun eh. Ang mama kasi parang di masaya sa loob ng isang araw na hindi ako napipingot. Ang swerte mo nga kasama mong mama mo eh. Nasaan bang mama mo? Nasa ibang bansa. Sang bansa naman? Hindi kita masasagot kasi kung sang bansa rin pumupunta. Sagot na Jansel, kinuha ang kapeng iniabot ni Alexandra. Kami kasi ni Alexandra parehong namatay ang mga parents namin. Kaya ako walang tatay, siya naman walang nanay. Sagot ni Malena. Kayo bang dalawa hindi nakaisip i-pair ang mga magulang ninyo? Biro ni Jansel. Okay lang sa akin, sagot ni Alexandra. Ewan ko lang kay Malena. Magiging magkapatid na tayo, ganon? Tanong ni Malena. Di ka nalugi maging kapatid si Alexandra ha, ang ganda niya. Biro ni Enzo kay Malena. Pangit ako? Tanong ni Malena sa kanya. Hindi ka pangit. Maganda ka kaya? Gandang hindi na uso. Naku ha, excuse me. Marami nagkakagusto sa akin, no? Hindi lang talaga ako nagpapaligaw kasi ayaw ni Mama. Pakiramdam ata nun mag-aasawa na ako eh. Enjoyin mo na lang muna ang kabataan mo, Malena. Kapag nasa tamang panahon na magkaka-love life ka rin, sila na ang lalapit sa'yo. Hindi mo na sila kailangan pang hanapin. Paliwanag ni Jansel. Nagka-boyfriend ka na ba? Tanong ni Malena dito. Ex niya si Paolo. Sagot ni Alexandra kay Malena. Yung gwapo mong kasayaw kagabi? Yung matangkad na maputi may dimple sa pisngi? Paniniguro nito. Hala, ang swerte mo pagkagwapo. Saan siya natulog kagabi? Inatid niya lang ba tayo? Malena, ang daldal mo. Saway dito ni Jansel. Baka gusto mo rin ikwento lahat pati yung mga kinain natin. Nagtatanong lang eh. Saka to humigop ng kape. Ilabas na natin itong mga pagkain. Lumayo si Alexandra pumunta ng kusina. Sasamahan na kita, sabi ni Enzo dito. Pagdating nila sa may lababo, hinalikan ni Enzo ito sa labi. Shh, baka makita nila tayo. Saway ni Alexandra sa kanya. Okay lang yun. Kung wala nga mga yan, dito tayo magme-make love sa kusina eh. Bulong ni Enzo na natatawa. Gago ka talaga. Dalhin mo na nga lang to dun. Hoy! Kukuha lang kayo ng mga plato, napakatagal nyo naman, sigaw ni Jansel. Naglalandian pa ata oh. Pakinig namin, nagbubulungan kayo, sabi naman ni Malena. Napakatabil talaga ng dila mo, sita ni Enzo dito. Sus, kumain muna tayo. Gutom na kami, sabi ni Malena. Luka-luka ka talaga. Malena, ang bata mo pa, malisyosa ka na. Saway dito ni Jansel. Kumain na kayo, lumalamig ng pagkain. Aya ni Alexandra sa mga ito. Dinasalan nila saglit ang pagkain para sa pagpapala ng Panginoon. Saka sila nag-umpisang kumain. Pinag-uusapan ko anong mga gagamitin at style ng gown ng mga bridesmaids. Napagkasundoan nila na modern Filipiniana ang susuotin ng mga ito. Yun na lang naman ang kulang sa kanilang inihahandang damit. Matapos magsikain na pagkasundoan din nila na mamasyal muna at magsine. Kaya naman nagbihis muna sila ni Enzo. Magkasama na silang bumaba ng kondo at nilakad na lang papunta sa mall. Patuloy ang pagkukwentuhan nila habang papasok sa entrance ng mall. Biglang sumulpot si Bianca sa harapan nila kasama ang Mean Girls. Wow naman, ang saya-saya nila, ang galing. Nilapitan sila nito. Bianca, awat ni Enzo. Ayoko ng gulo, please, baby. Hindi naman ako manggugulo eh, binabati ko lang kayo. Maangas sa sagot ng babae. Well, at mukhang nag-e-enjoy ka na. Kasama ng mga pangit na yan. Nasaan bang pangit dito? Nagkunwari si Alexandra ang hinahanap ang tinutukoy ng babae. Nangangamoy ang palaya na naman dito. Baka sila ang tinutukoy ni Bianca na pangit, sabi ni Jansel. Ikaw, Malena, may pangit ba dito? Demonita, meron? Sabay nguso nito kay Bianca. Nagkatawanan ng mga kasama ni Alexandra ng mga babae. Hoy, kilalanin niyong binabangga ninyo. Banta ng kasama ni Bianca kin Alexandra. Pustahan tayo ulit, gusto nyo? Hamon ni Jansel. Nagbigay na isang mapaglarong ngiti. Girls, enough.
Huwag natin iruin ang moment natin ang dahil lang sa mga basurang to. Bye, baby. Inalikan si Enzo ni Bianca sa labi. Sinimangutan ni Alexandra ang babae na nagbababay pa sa kanila bago umalis. Napakamot naman si Enzo ng batok. Let's go, sabi ni Alexandra na nauna pa sa paglalakad sa kanila. Mukhang nawala na sa mood ang dalaga. Di ni Enzo naawat si Bianca kanina. Naka-receive din siya ng text mula kay Bianca. Puntahan daw niya to sa may CR. Nagpaalam siya saglit sa mga kasama. Mag-restroom lang ako, sabi ni Enzo. Sige, doon lang kami sa department store, sagot na Jancel. Inawakan nito sina Malena at Alexandra na hindi man lang nakuhang sulyapan siya. Napailing na lamang siya. Nakita ni Enzo agad si Bianca na nakasandal sa pader ng CR. Agad niya tong nilapitan. Oh, bakit? Tanong niya. Matagal mo na akong di pinupuntahan, Enzo. Alam mo naman wala pa akong source of income. Tapos hindi mo man lang ako naalalang tawagan? Nakasimangot na sabi ni Bianca. Busy kasi kami, sagot ni Enzo. Saan? Busy ka kay Alexandra. Enzo, huwag mo naman akong balewalain. Alam mo naman, ikaw na lang ang meron ako, sabi nitong maluha-luha. Kung di pa kita nakita ngayon, marahil, hindi ka pa magpapakita sa akin. Nag-usap na tayo tungkol dito, Bianca. Bakit hindi mo yun maunawaan? Anong gusto mo? Hayaan ko lang na agawin ka ng babaeng yan sa akin? Wala siyang inaagaw, please. Minsan, intindihin mo rin naman ang sitwasyon. Hindi maaari to. Tsaka na tayo mag-usap, Bianca. Umuwi ka na lang muna. Enzo! Mahinang tawag ni Bianca sa kanya habang siya ay papalayo. Minsan nasasakal na siya dito. Nahihirapan siyang makisama sa babae. Hindi niya alam hanggang kailan niya to kayang tiisin. Ngayon niya naiisip ang tanong ni Alexandra sa kanya na bakit niya to nagustuhan. Pinuntahan na lang ni Enzo ang mga kasama sa department store. Bago niya lapitan ang mga to, isang message ni Bianca ang natanggap niya. Magkita tayo sa park na dati nating tagpuan, alas 7 ng gabi. Maghihintay ako doon anong oras ka man dumating. Di ako uwi hanggat wala ka pa. Ini-off ni Enzo ang cellphone, bakit tumawag pa to sa kanya? Nakita agad niya ang tatlo na masayang namimili ng damit. Agad niyang nilapitan sa Alexandra. Anong napili mo? Kunin mong lahat, ako magbabayad? Sabi niya sa dalaga. Hindi ako si Bianca na lagi nagpapabili, okay? Kaya kong bilan ng sarili ko. Galit ka ba? Hindi no, masayang masaya kaya ako. Di ko akalaing naririto siya, huwag ka na magpaliwanag. Tumunog ang cellphone ni Alexandra. Si Lolo. Hello po? Opo, nasa mall po kami. Ngayon na po ba? Sige po, okay po. Anong sabi? Tanong niya nito. Pinapauwi na tayo, food tasting daw. Bakit sa'yo tumawag at hindi sa akin? Baka sawa nang maging apo ka, kaya ako nang kapalit mo. Sobra ka naman. Jancel, Malena. Tawag ni Alexandra sa dalawa. Pinapauwi na kami ni Lolo. Dito ba muna kayo? Oo, manonood kami ng sine ni Malena. Sige, ingat kayo. Sige, mauna na muna kami ha. Babalik pa kami sa kondo. Nandun ang kotse. Sabi ni Alexandra kay Jancel. Ingat kayo ni Enzo, Alexandra. Paalam naman ni Malena. Masarap ang lahat ng dala nila. Sabi ni Enzo sa kanya. Ano sa palagay mo? Alin dyan ang pipiliin natin? Gusto ko yung beef with stewed veggies, chicken pastel, kalderetang kambing, embutido, kare-kare, lechong kawali, stuffed crab, buttered seafood. Yung appetizer naman, creamy soup, California maki, fresh salad. Ang dessert naman, panakota, chocolate chip at fresh fruits. Sagot na Alexandra. Good choice po, ma'am. Lahat na napili nyo, bestseller talaga. Wika ng coordinator na may-ari din ng catering. Kayo po, Lolo, maidadagdag kayo? Tanong ni Alexandra sa matanda. Okay na sa akin na napili mo, Iha. Kayo, Thelma. Tanong nito sa ina ni Enzo. Sino naman daddy ang ikakasal? Lahat ng desisyon ibigay na natin sa kanila. Nakangiting wika nito. Ikaw, Florence. Baling nito sa tatay ni Enzo. Okay na po yan. Ikaw ba, paring Martin? Okay na ba siyang gusto ng mga anak natin? Alam ko, kaya na nilang magdesisyon para sa mga sarili nila. At may tiwala ko sa panlasa ni Alexandra, alam ko, tama ang pinili niya, sagot ng kanyang ama. Ayos ng lahat ng yan, sabi ni Lolo Miguelito. Ayokong mabibitin ng mga bisita kung sakali ha. Magsabi agad kung kayang i-produce upang hindi kami umasa at mapahiya sa mga darating na tao. Sabi ni Lolo Miguelito. Areglado po, mauna na po kami para magtingnan ng auto. Maraming salamat po sa pagpili sa amin na serbisyuhan kayo. Magalang na paalam ng coordinator. Sige, mag-iingat kayo. Nagtayuan sila at nakipagkamay sa mga bisita bago tuluyang umalis ang mga to.
Matutulog na si Alexandra na may kumatok sa kanyang pinto, si Tita Claudia. Maaari ba akong tumuloy? Tanong nito. Opo naman, tuloy po kayo. Binukas niya na malaki ang awang ng pinto ng kanyang kwarto. Bakit po, tita? Gusto lang sana kitang batiin sa nalalapit mong kasal, sabi nito. Aandap-andap ang kilos nito. Waring may nais sabihin ngulit di naman maituloy. May iba ba kayong gustong sabihin sa akin? Alam ko na hindi lang po yan ang pakay nyo. Kilala kita, tita, kapag hindi ka mapakali, naglilikot ang paa nyo. Pambubuko niya rito. Nagmamadali itong tumigil sa paggalaw ng mga paa. Sinabit sa tengang nalaglag na babuhok sa pisngi. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Tita Claudia. Ano kasi, na may relasyon kayo ni Papa? Pangunguna ni Alexandra dito. Tita, masyado kayong obvious. Kita rin po sa mga kinikilos ninyo, basta wag lang po kayong sasabay sa amin magpakasal, ha? Salamat. Niyakap siya ni Tita Claudia. Ang akala ko hindi mo ako matatanggap. Parang nanay ko na po kayo. Magkatulong po kayong lahat na nagpalaki po sa amin. Bakit di ka nag-usisa sa amin tungkol sa napapansin mo? Pagkaway ko malasto sa kanya. Inihintay ko lamang po kayo magsabi. Wala po akong karapatan na pangunahan kayo. Iniisip ko paano ko sasabihin kay Malena. Umamin lang po kayo gaya ko. Alam niya naman po ang nangyayari sa inyo. Nagulat si Tita Claudia sa sinabi niya. Paano? Napag-usapan na po namin kasi yan kaninang umaga. Wala naman pong problema sa amin at matatanda na po kami. Sagot ni Alexandra. Kitang-kita niyang saya sa mukha ng Tita Claudia niya. Hindi siguro to makapaniwala sa sinabi niya. Maraming salamat sa iyo, Alexandra. Naway hindi magbagong pagtingin mo sa akin. Lalo ko nga po kayo mamahalin kasi magiging nanay ko na kayo. Naku, pinapaiyak mo naman ako eh. Asan po ba si Papa? Umalis lang. Hindi nga niya alam na magsasabi ako sa iyo ngayon ng tungkol sa amin. Ang gusto niya sana pagkatapos ng kasal mo. May kumatok sa pintuan ng kanyang kwarto. Tuloy, malakas niyang sabi. Hey! Nagulat to na makitang may kasama siya. Kayo po pala, tita. Paalis na rin ako. May sinabi lang ako kay Alexandra. Sige, iha ha, mauuna na ako. Mukhang may pag-uusapan pa kayo ni Enzo. Tumayo na to at saka tumalikod sa kanya. Sige po, tita. Paalam niya dito. Good night po, tita. Sabi naman ni Enzo. Good night, guys. Maganda sa labas ngayon. Kahit sa rooftop mag-stargazing, may meteor shower pa. Talaga po? Masayang sabi ni Alexandra. Oo, ipaparedy kong telescope doon. Tsaka tuloy nang lumabas sa Tita Claudia. Tara, yaya niya kay Enzo. Umakit tayo sa taas. Yayayain talaga kita doon. Nahiya lang ko kay tita. May nilabas tong telescope na maliit. Wow, ang ganda niya na. Tara na. Hinila na ni Alexandra ang lalaki palabas ng kwarto. Hindi ni Bianca makontak si Enzo. 2 oras na siya naghihintay sa park na tagpuan nila noon. Kanina'y marami pang mga tao doon, ngunit ngayon wala na. Mangilan-ngilan na lamang ang mga ito. Karamihan sa mga naroon magkakarelasyon. Agaw pansin siya doon dahil kakaiba ang kanyang ganda at tangkad. Miss, magkano isang oras mo? Tanong na isang lalaki sa kanya na medyo matanda na. Che, di ako pumapatol sa walang pera, no? Sagot ni Bianca. Kakapanalo ko lang sa sabong. Malaki-laki din ang napanalunan ko. Ayaw ko namang umuwi agad ng bahay at makikita kong asawa kong amoy laging ulam. Ni ayaw mag-ayos ng sarili. Kapag nagsisiping nga kami, nakapikit na lang ako eh. Kwento nito kahit hindi siya interesado. Di niya maiwasang marinig ang sinasabi ng lalaki. Hoy, paring Turing, anong ginagawa mo dyan? May 2 lalaki pang lumapit sa kanya. Tinatanong ko kung magkanong oras itong magandang babaeng to eh. Sagot ni Turing. Ineng, bagong panalo sa tupada yan. Milyon ang naiuwi ngayon pero kung ayaw mo sa kanya, pwede naman sa akin. Sabi ng isang lalaki. Paring Box, baka naman akong gusto. Magkano bang presyo? Mukhang may mga mauuto ako ngayong gabi. O sige, ganito na lang. Kung kaya ninyong 500,000 kayong tatlo, kaya ko kayong pagsabay-sabayan. Sagot ni Bianca. Wow! Hindi ko pa nga nasusubukan yan. Ano mga pare? Tanong ni Turing. Call, sabi ng mga to. Nasaan ang pera? Cash ha? Nag-abot si Turing ng 3 bundle at tigi isang bundle naman ang lilibuhin ng 2. Akong mauuna ha, malaking ambag ko eh. Sabi ni Turing. Ilalagay ko lang to dun sa kotse ko. Teka, baka hindi ka na bumalik. Paniniguro ng mga to. Oh, hawakan niyo ang bag ko. Pumunta siyang kotse, nilagay ang pera at saka binalikan ng mga lalaki.
May kinuhang energy drink at nalagyan niya ng ecstasy. Gusto ko sa talahiban. Parang ginagahasa, ganon. Sabi ni Bianca. Ha? Nagkatinginan ng tatlo. Ayaw mo sa kama? Para iba-iba naman. Lagi na lang sa kama eh. Papayag akong sampal-sampalin niyo ako at suntukin. Pero sa mga braso tita lang. Suhestyon niya. Bakit ganun ang gusto mo? Tanong ni Box. Marami. Inumin niyo to para malaman niyo kung bakit. Pero mamaya na, may alam ba kayong bakanting lote dito? Tara na, pero wag tayong magsasabay-sabay ha? Pumasok sila sa isang masukal na lugar na may space sa gitna. Parang pa pwedeng mag-picnic sa lugar. Inumin niyo na yan. Utos ni Bianca. Ay baka may lason to ha? Sabi ng mga ito. Bakit ko kayo lalasunin? Ito meron din ako. Walang halo ang ininom niya. After 5 minutes, tumatalab ng droga sa katawan ng mga to. Inumpisa na siyang hawakan kung sang-sang parte ng katawan. Wag! Maawa kayo sa akin? Pagmamakaawa ni Bianca sa mga ito. Wag ka nang pumalag. Ito naman ang gusto mo, hindi ba? At saka pinunit ng mga ito ang kanyang damit. Hinablot din ng mga ito ang suot na niyang panloob. Wow, ang kinis! Pwede na to, mukha namang masarap ang babaeng to eh. Maawa kayo! Nagtangka si Biancang tumakbo, subalit naabutan siya ng mga to. Hinila nito ring ang kanyang buhok. San ka pupunta? Sinampal siya ng lalaki, kaliwat kanan. Saka siya ay tinihaya ng mga ito. Pinagsawa ng mga lalaki ang kanilang labi sa kanilang katawan. Makulit ka ha? Pinagsasuntok siya ng mga ito. Wag! At hawak ang dalawa ay binugbog siya. Ramdam ni Bianca bawat lapat ng mga kamao nito sa kanya. Tinulak siya ng lalaki may hawak sa kanya at napasubsob siya sa damuhan. Saka siya tinihaya ng mga to. Pinagsawa ang kanilang labi sa kanya. Binaboy siya ng gusto. Ilang beses pa siyang pinagparausan bago siya iniwang lambot na lambot, halos wala ng buhay. Nag-ipon siya ng lakas, saka gumapang malapit sa kalsada para humingi ng tulong. Dito na siya nakita ng mga dumaraan sa lugar na yon. Tumawag ng ambulansya at mga pulis. Kalunos-lunos ang sinapit niya. Tinawagan ng kanyang mga magulang ng doktor sa ospital. Maaari bang wag na natin ipalabas sa media to para na rin sa kahiya ng anak ko? Pakiusap ng tatay ni Bianca. Opo sir, masusunod po, sagot ng pulis. Siya naman hilong-hilo, ngunit mas namang ang tuwa. Enzo, hahanapin mo ako, total binabaliwala mo naman ako. Mamatay ka sa konsensya? Iisipin mo, sinapit ko to ng dahil sa'yo. Di mo alam ang mga kaya kong gawin, balikan mo lang ako. Hindi ang isang Alexandra Solomon lang ang aagaw sa'yo sa akin. Marami na akong hirap sa'yo, kaya dapat akin ka lang. Walang maaaring umagaw sa'yo magkamatayan man, sabi ni Bianca sa sarili. Nagising si Enzo sa mga katok sa pintuan ng kanyang kwarto. Tiningnan niya ang oras, 5:00 pa lamang ng umaga. Napuyat sila ni Alexandra pag sa stargazing kagabi kasama si Malena at Chancel. Naiinis siyang tinungo ang pinto. Ang mommy niya, Anak, nariyan ang tatay ni Bianca. Bilisan mo. Sabi ng mommy niya. Bakit daw po? Nagulat si Enzo sa sinabi nito na naroon ang ama ni Bianca. Ano kaya ang ginagawa niya dito ng ganito kaaga? Sumunod na lamang siya sa ina. Naroon to nakaupo, kausap ang kanyang ama. Anak, tawag ng tatay niya. May nangyari daw pong di maganda kay Bianca. Ano yun? Naupo siya. Nasa ospital ang anak ko ngayon. Enzo, nakita siya kahapon ng mga residente sa kabilang barangay. Walang saplot at bugbog sarado. Kinahasang anak ko, Enzo. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya at bakit siya napadpad doon. At ngayong nagising siya, ikaw ang hinahanap niya. Nakikiusap ako sa'yo, puntahan mong anak ko. Para si Enzo, binuhusan ng tubig. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Nakikipagkita to sa park na dati pa nilang pinagpapasyalan. Hindi niya to sinipot, kasalanan niyang nangyari. Kung pinuntahan niya to, hindi to mapapahamak. Anak, magbibihis lang kami, sasamahan ka namin? Sabi ng kanyang ina sa kanya. Huwag niya na nang ipaalam sa papa at sa iba pa ang nangyari. Ayon na rin sa pakiusap ng tatay ni Bianca. Bigla si Enzo umiyak. Di niya na alam ang gagawin. Ipinahamak niya ang babae na ang tayong nais lamang naman ay ang makita siya at makausap. Siya ang may kasalanan, siya ang dapat sisihin. Pinagmasdan ni Enzo si Bianca, may mga pasato sa mukha, putok ang labi, ang mga braso ay puro galos, maraming pasa, tanda na pinahirapan to. Kalanos-dunos ang itsura ng babae.
Lalo siyang na-guilty na makita to sa personal. Kung maaari niya lang saluhin lahat ng nangyari dito, ginawa na niya. Enzo, mahina ang boses ng babae. Akala ko hindi ka na darating. I'm sorry, Bianca. I'm sorry. Umiiyak niyang hinawakan ng kamay nito at hinalik-halikan. Kung di dahil sa akin, hindi ka sana nagkaganyan. Kung dumating ako, hindi ka sana napahamak. Kasalanan ko rin naman eh. Umasa kung darating ka. Mahina ang boses nito at subilay ang malungkot ng ngiti. Alam kong umasa ka at ako talagang may kasalanan. Sana inintindi kita. Sana ako ang nasandalan mo noong mga panahong kailangan mo ko. I can't imagine na nakakaganito ka dahil sa kapabayaan ko. Ako sana nagtanggol sa'yo pero wala ako. Tinayaan kong mangyari to sa'yo. Umiiyak niyang sabi dito. Tuparin mo ang pangako mo sa akin na babalikan mo ko after 3 years para tayo na magpapakasal. Mahina pa rin ang tinig nito. Oo, pangako. Sana wag mo akong baliwalain. Sagutin mo sana mga messages ko. Ayokong isipin na ipagpapalit mo ako at baka yun din ang di ko makayanan. Yung sinabi ko sa'yo, tutuparin ko yun. Pagbabayarin natin ang gumagana nito sa'yo. May mga polis na bang nagpunta dito? Hindi ko pa alam. Ngayon lang kasi ako nagising. Salamat at pinuntahan mo ko. Pupuntahan talaga kita. Patawarin mo ko. Di ni Enzo makayanan ng itsura ng babae. Napasubsob siya sa kama at umiyak. Napakabobo niya. Tinihaan niya lang ang babaeng mapahamak. Kung tinagpo niya to at pinagbigyan makapag-usap, hindi ito nangyari sana. Siya ang responsable. Anong klase siyang nobyo? Napakasakit pang isiping may nagsakripisyo sa kababayaan niya. Pumasok ang nurse at isang doktor sa loob. Sir, iti-check lang po namin ang vitals ni ma'am. Wika ng nurse. Lumayo siya ng kaunti at pinapanood kung ano ang ginagawa ng mga to. Dok, kamusta po si Bianca? Tanong ni Enzo sa doktor. Meron siyang perineal tear, 2nd degree. Paliwanag nito. Ang mga pasa hindi gawa ng iisang tao, malamang 2 o higit pa may kagagawa nito. Intact pa naman ang mga internal organs niya. Marahil pangahari lang kanilang nais at di nila balak na patayin si Bianca. Nasa sulok sila at mahihina lang ang tinig para di marinig ni Bianca ang usapan. Halos hindi si Enzo makapaniwala sa nangyari sa dalaga. Nang dahil sa kanya, nakaranas to ng malalang pang-aabuso. Pagkaalis ng doktor, tumulo ang kanyang luha. Sobra niyang guilty sa nangyari. Bakit ka umiyak? Tanong ni Bianca sa mahina pa ring tinig. Wala naman, nagugutom ka ba? Tanong niya rito. Hindi naman, may papakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Huwag yun ang ipaalam kahit kanino ang nangyari sa akin, please. Pakisabi ka na tito at tita, ayokong kaawaan ako ng lahat at masirang plano mo. Kilala ko si Lolo. Ipamimigay niya talaga ang bagay na para sa'yo kung di mo siya susundin. Makakaasa kang walang makakaalam. Mangako ka. Pangako. Bumukas ang pinto, pumasok ang mga magulang niya. Iya, kamusta ka na? Tanong ni Thelma, mama ni Enzo. Okay naman po, tita. May mga pulis na sa labas. Kakausapin ka yata? Sabi ni Florence ng kanyang ama. Tita, tito, salamat sa pagdalaw. May papakiusap po sana ako, sabi ni Bianca. Ano yun? Huwag yun na po sana ipaalam kahit kaninong sinapit ko. Nakakahiya po. Ayoko po nakawaan ako ng lahat. Makakaasa ka, iha, na walang ibang makakaalam ng nangyari sa'yo kahit sino man sa bahay? Salamat po. Ngumiti si Bianca, halata sa itsurang pait na nadarama. Ang pinagdaraanan nitong bakas na bakas sa mukha. Namamaga ang pisngi nito kaya't sigurado nahihirapan tong umiti ng maayos. Di ni Enzo akalain na ito magiging kapalit ng mga kaligayahan niya sa piling na Alexandra. Nagkamali siya, ito ang karma niya, nasabi ni Enzo sa sarili. Ang daddy ni Enzo ang nag-drive ng sasakyan pauwi ng bahay. Parang di niya kaya magmaneho sa nakikitang kalagayan ni Bianca. Ano kayang ginagawa ni Bianca sa park ng ganong oras? Basag ng mommy niya sa katahimikan? Baka totoo ang balita na pick-up girl siya, sagot ng daddy niya. Narinig ko ngayon ng mga amiga ko sagot ng mommy ni Enzo. Huwag kayong mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Huwag kayong walang alam. Natahimik naman ang mga magulang ni Enzo sa sinabi niya. Alam ng mga ito nang nagtaas siya ng boses, galit siya. Alam niyo ba kung bakit siya naroon? Makikita sana kami, hindi ko siya sinipot. Kasalanan ko at alam niyo, ayaw niyang malaman ng ibang kalagayan niya. Dahil sa akin, bukod sa kahiyan at ayaw niyang kaawaan siya, baka masira ang buhay ko. Ngayon, anong kasalanan niya? Ano? Anong ibig mong sabihin, anak? Ang mommy niya.
Tanghali pa lang nagkita na kami, Mommy. Nag-text siya sa aming magkita kami doon at di ko siya sinipot. Pinatay kong cellphone kaya't kasalanan kong lahat. Anak, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Okay? Nagkataon lang yun. Sabi ng tatay niya, itinabi ang sasakyan para bigyang daan siyang makapagmukmok. Iyak lang si Enzo ng iyak. Ang puso niya ramdam niya nadudurog. Maling-mali ang ginawa niyang pambabaliwala kay Bianca. Mommy, anong katangahan itong nagawa ko? Ano ang nangyari? Pinuntan siya ng mommy niya sa likod sa kaniyakap. Anak, please, makinig ka sa akin, okay? Ayaw ipaalam ni Bianca sa lahat ang nangyari sa kanya. Umarte ka lang ng normal. Anong gagawin ko, Mommy? Relax lang, anak. Mga nagsipasukan na ata sa opisina, 8:00 na ng umaga. Wala na rin ang kanyang lolo. Ang naabutan niya doon ay si Tita Claudia at nagulat to na makita sila. O, saan kayo galing? Akala nila nasa opisina na kayo, tanong nito. Nag-aya kasi itong binata namin na magmo-morning tripping. Alam mo na, di namin magagawa pag may asawa na siya, pagdadahilan ng kanyang ama. Mukhang nga nagka-senti moments pa kayo mag-anak eh. Nag-iyakan pa yata kayo. Kakain ba kayo? Oo, nagugutom na ako eh, sagot ni Florence. O, maupo kayo dyan at ipapalabas ko ng pagkain ninyo. Saka to tumalikod sa kanila. Naupo silang mag-anak. Si Enzo wala pa rin kakibo-kibo. Pagdating ng pagkain, nagpaalam si Tita Claudia na may aayusin na paperwork sa library. Tamilmil siyang kumain. Parang pakiramdam nga niya hindi niya malunok ang pagkain. Walang lasang lahat ng kinakain niya. Kahit mga sabaw ang lasa niya matabang. Hindi po ako papasok, sabi ni Enzo sa mga magulang. Matutulog po ako. Pag-akit niya nakita niyang cellphone. Doon niya to naisipang buksan. Sunod-sunod na messages ni Bianca ang dumating. Halos ang daang call sa messenger. Gigil na gigil siya. Di niya akalaing ganito ang kahinatnan ng katangahan niya. May mga mensahe rin mula kay ni Alexandra at sa lolo niya. Inahanap na siya ng mga to. Pinatay niyang muli ang cellphone saka siya nahiga. Nais niyang isipin isa lamang tong masamang panaginip na hindi to totoo. Magigising din siya. Pinikit ni Enzo ang kanyang mga mata. Gusto niya ikubli ang lahat sa kanyang alaala. Ngunit sa tuwing pipikit siya, mukha ni Bianca ang nakikita niya. Ang nakakaawang itsura nitong rumirehistro sa kanyang isipan. Hinahabol siya ng bangungot. Tumayo siya at kumuha ng alak katabi ng kanyang mini ref. Tinungga niya to. Umiyak siya. Ang nararamdaman niyang konsensya umaabot sa kanyang puso. Pinupunit nito ang kanyang damdamin. Durog na durog siya. Ano na lang ang sasabihin niya kay Alexandra? Masyado siyang apektado ng nangyari kay Bianca. Alam ni Enzo kung ano ang naging dahilan. Mabait pa rin to kung tutuusin dahil hindi siya dinamay. Ang sabi pa sa mga pulis, nagpapalamig lang daw at nagtatanggal ng stress doon. Dumadaan daw kasi siya sa depression. Ayaw na ditong makaladkad pa siya sa usaping yon. Naglakad siya pabalik-balik sa kwarto, hawak ang baso ng alak. Malagim ang sinapit ito at di niya ma-imagine anong hirap ang pinagdaanan ng babae. Na nung mga panong sigurong nahihirapan to't nasasaktan, siya ang tinatawag nito. Na nung ginugulpi siguro to't nang hingi ng saklolo, bukang bibig nito ay pangalan niya. Naiinis na siya kasasali ng alak kaya itong bote na ang diretsyo niyang ininuman. Kaya naman yung ubusin eh. Naupo siya sa kanyang kama habang nakatingin siya sa kabuuan ng kanyang kwarto. Di pa nakakapasok si Bianca dito dahil dito pinagbigyan ng kanyang lolo. Bigla umahon ng inis ni Enzo sa matanda. Kung di binigyan ng mali siya ang relasyong namamagitan sa kanila ni Alexandra, sila sana ni Bianca ikakasal, baka di napahamak ang babae. On the contrary, siguro iniisip na matanda ang mga maiiwan nito na pinaghirapan sa mahabang panahon. Bibigyan niya ng benefit of the doubt ang matanda. Si Alexandra naman walang kasalanan. Nakiusap lamang naman siya dito na pumayag sa gusto ng kanyang lolo dahil kung kayamanan ang gusto nito, sana hindi na to pumayag sa kagustuhan ng matanda. Dahil ito ang makikinabang ng lahat, ang may kasalanan ay siya. Bukod kay Bianca, may kasalanan din siya kay Alexandra. Pinakilaman niya to, ang totoo ginahasa niya to. Wala naman tong kaalam-alam sa unang namagitan sa kanilang dalawa. Sa maiksing panahon at magkakasunod na araw, wala siyang ginawa kung hindi magpakasasa sa katawan ng dalaga. Lahat na nangyayari sa buhay niya kasalanan niya. Nang makaramdam si Enzo ng pagkahilo at maubos ang alak na nasa bote, nahiga na siya. Kailangan niyang ipahinga ang utak na may kargang alak upang hindi siya habulin ng bangungot pagpikit ng kanyang mga mata. Sa kanyang pagkakahiga, mabilis siyang nakakuha ng tulog. Hindi sana totoong lahat.
pahabol ni Enzo na sabi sa kanyang sarili. Maaga po silang umalis? Tanong ni Alexandra kay Lolo Miguelito. Oo, may sumundo daw kanina, sabi ng isang katulong. Sagot ng matanda. Malamang naglambing na naman si Telma nang lumabas sila na maaga. Matagal na kasi nilang di nakakasama ang anak nila, lalo pa ngayon ikakasal na siya. Sagot nito sa kanya. Papunta na ba kayong office? Sasabay na ako, sabi ni Alexandra sa matanda. Mabuti pa nga, iwasan mo na magmaneho lagi, lalo na't lagi kang pagod sa pag-aasikaso ng kasal ninyo. Lumabas ang tatay ni Alexandra mula sa kusina, kausap si Tita Claudia. Nginitian niya ang mga to. Aalis na ba tayo, sir? Tanong nito kay Lolo. Anong sir? Kapag nasa bahay, dito na lang, sagot ng matanda. Medyo nahiya itong lumingon sa kanya. Hindi pa ba alam ng anak mo? Napakamot sa ulo ang tatay niya. Hindi pa po. Papa, wag kang mag-alala, pansin na namin yan ni Malena. Tsaka nag-usap na kami ni tita kagabi, wala naman akong tutol. Talaga? Nagulat to. Bakit wala ka man lang nabanggit sa akin? Baling nito kay Tita Claudia. Ikaw magsabi sa kanya, nagawa ko ng part ko. Lumapit to sa kanila at saka si Alexandra niyakap. Tama na yan. Baka magkaroon pa kami ng bunsong kapatid ni Malena. Biro ni Alexandra. Pumayag ka agad sa kanila? Tanong ni Lolo Miguelito. Natatanda na sila, Lolo. Naku, kung ako yan, hihigpitan ko't baka magkapagtanan pa. Doon sila natawa sa sinabi ng matanda. Naglalaro si Alexandra sa kanyang swivel chair nang silipin siya ng kanyang ama. Katatapos lang niyang kumain, kasama niya ibang katrabaho nang kumain siya sa kantin. Di na Alexandra ugaling sumalo sa mga boses kapag nasa opisina. Anak, tawag ng kanyang ama. Tsaka naupo sa harapan niya. Bakit po? Tumigil siya sa pagpapaikot ng upuan. Gusto ko lang humingi ng sorry sa'yo kasi hindi ko agad nasabi sa'yo ang tungkol sa amin ni Claudia. Okay lang po yun, Papa. Alam nyo, kahit inyo sabihin napansin namin. Remember, action speaks louder than voice. Matagal na namin kayo napapansin. Ayaw lang po namin kayong pangunahan dahil busy po kayo. Isa pa po, matatanda na kayo. Alam nyo na naman po ang tama't mali. Salamat, anak. Hindi ko alam kung ano nagawa akong mabuti at binayaan ako ng mabuting anak gaya mo. Ano yun? Yung maganda. Ano nagawa ninyo at binayaan kayo ng isang mabuti at napakagandang anak? Sabi ni Alexandra sa ama na ikinatawa nito. Siyempre, ikaw ang pinakamaganda kong anak. Wala naman tayo ibang anak ha. Kaya nga, kailan pa ang relasyon ninyo ni Tita Claudia? 1 taon pa lang, matagal na ako naniligaw dyan kaso mukhang takot sa lalaki. Inabot din ng 5 taon, kaya tuwang-tuwa ako nang pagbigyan niya ako. Inaya ko siya magpakasal, ayaw naman niya kasi daw gusto niya munang malaman ninyo at hihingi ng basbas ninyo. Kung nagsabi kayo kaagad, sana nauna ka na kayong ikasal sa amin. Ginagalang ko ang desisyon ng tita mo kasi ayoko naman siyang biglain. Masaya ako para sa inyo, Papa. Karapatan niyo naman na maging masaya, sabi ni Alexandra. Kaya nga, anak, alam kong maunawaan mo kami. Maraming salamat sa iyo, Malena. Si Malena na lang kakausapin namin. Huwag kayong mag-alala at mabait namang bata yun eh. Kailangan niya rin ng amang masasandalan. Pahig po ako maging kapatid siya. Kasundo ko naman eh. Pero ikaw, anak, handa ka na bang mag-asawa? Yung totoo po? Opo, handa na. Kung si Enzo magiging asawa ko. Mahal mo ba siya? Napabuntungan nga si Alexandra. Alam nyo na ang sagot dyan. Matagal ko nang siyang mahal at alam po yun ni Lolo M. Kaya po yun ang agreement na ginawa niya para mahulog sa akin si Enzo. At saka para mapangalagaan po ang naipundan niyang negosyo. Napansin po kasi ni Lola na bulagsak sa salapi si Bianca. Ibig mong sabihin, alam mo ang plano ni Sir? Nagulat na sabi ng kanyang ama. Tumango siya. Opo, pero hindi alam ni Enzo mahal ko siya. Sekreto lang po natin to. Ano po ang gusto ninyong mangyari? Kaya po 3 taon ang hiningi ko kay Lolo para mas matagal kami magsasama ni Enzo. Kasi kung 1 taon lang po, baka hindi po ako magtagumpay. Seryoso ba yun na nagbibiro ka lang? Papa naman, bakit ko naman kayo bibiruin? Seryoso po ang bagay na to. Isa pa, kung hindi man po ako magtatagumpay, at least lumaban po ako, hindi ba? Sa bagay, matalino ka talaga anak. Mana ka talaga sa akin. Teka, bakit kayo nakikipagkwentuhan sa akin? Wala ba kayong trabaho ngayon? Break time pa anak? Ikaw nga paikot-ikot lang kanina ng upuan mo eh. Sagot ng ama. Alam nyo, mana talaga kayo sa akin. Marami kayong katwiran. Ikaw talaga. Ano ba anak ang tungkol kay Bianca at Enzo?
Pumayag muna ako sa usapan na maghihiwalay kami in 3 years. Di ko nga alam papa ko na nagustuhan ni Enzo sa babaeng yun eh. Eskandalosa na, gastador pa. Hindi mo kasi anak alam ang buhay ng mga may kasintahan hanggat hindi ikaw ang nadating sa kinatatay o nila. Kaya nga ikaw naguguluhan at hindi si Enzo eh. Pareho siguro ang mga lalaking sumagot. Kaya yan din po ang sinasabi ni Enzo sa akin eh. Di naman siguro nagkataon lang na ang point of view namin magkatulad tungkol sa ganyang sitwasyon. Kayo po, ano nagustuhan ninyo kay Tita Claudia? Nung una nagaganda lang ako sa kanya. Tapos akalain mo naman sa katawan niya mukhang wala pa siyang anak. Suplada yun nun sa akin eh, pansin mo, di niya ako kinakausap. Lalo ko nag-eganyong ikilalanin siya. Tapos pagka-graduate ni Marena ng elementary, sinamahan ko siya sa school. Napagkamalan akong asawa niya. Doon niya ako kinausap ng maayos. Humingi ng pasensya sa misunderstanding sa amin. Noon unti-unti ko siyang nakikilala ng lubusan. Nakita ko yung mga qualities na gusto ko at doon tumibok ulit ang aking puso. Ilang beses niya ako nireject kasi nahihiya daw siya. Pero pati si Sir binubuyo na niya sa akin. Hanggang sa last year, ayun, nung sabihin ko sa kanya na hindi ko na siya guguluhin, aba, bumigay. Pero hindi totoo yung sinabi ko, tinetesting ko lang siya. Pero sana noon ko pa sinabi. Kwento ng tatay niya. Ano po bang nararamdaman ninyo kay tita? Hindi ko ma-explain eh. Ikaw, anong nararamdaman mo kay Enzo? Balik tanong nito sa kanya. Hindi na ni Alexander nasagot ng ama dahil tinawag na nito ni Lolo Miguelito. Ano nga ba ang nararamdaman ko noon kay Enzo? At nasabi ko na mahal ko siya. Naitanong ng dalaga sa sarili. Wala si Enzo pag uwi ni Alexander ng bahay. Hinanap niya pa ito sa loob ng greenhouse, subalit wala pa rin ito. Magulo ang higaan ng lalaki. Malamang natulog to maghapon. Kaya naman ganito ang kwarto nito. Nasa kamang cellphone nito, marahil ay lobat. Nasa na kaya ang lalaking yon? Nakasalubong nga si Malena na may dalang bedsheet. Anong ginagawa mo dyan? Tanong nito. Hinahanap ko kasi si Enzo. Umalis na siya mag-aalas 4. Ang sabi pa niya kapag hinahanap mo daw siya, sabihin mo raw na may pinuntahan ka lang. Bakit hindi naman niya dala ang kanyang cellphone? Bakit kaya? Abay malay ko dun. Ang weird nga kanina eh. Mukhang aborito. Sabi pa niya palitan ko raw ang cover ng kama niya. Basa ng pawis. Siguro nakatulog siya na hindi nabubuksan ng aircon. Lasing pa nga siya eh. Ewan ko ba dun? Ang saya niya kahapon. Hindi ba? Tapos ngayon nagbago na naman ang mood. Sabi ni mama baka daw ganun talaga kapag ikakasal na. Di naman siguro. Baka may pinagdaraanan lang. Subalit ilang araw na tong hindi umuuwi ng bahay. Kahit sa opisina tatanungin lang siya tungkol sa trabaho. Iwas na iwas ang lalaki sa kanya na parang napapaso. Di naman niya to makausap dahil mukhang mainit ang ulo nito. Umattend naman to ng mga seminars nila. Maayos tong kausap kapag maraming tao, subalit kapag sila na lang dalawa, tahimik na ito. Minsan, ime-message lang siya nito na nasa seminar area na to at hihintay na lamang siya. Hindi sila nagsasabay sa kotse. Lagi silang tig-isa. Walang nakakahalatang may pinagdaraanan sila dahil masaya sila kapag kausap ng ibang tao. Minsan, pinasok to ni Alexandra sa opisina. Di niya na kayang tiisin ang ginagawa ng lalaki. Masaya itong nakikipag-usap sa phone ngunit nang makita siya, agad tong nagpaalam sa kausap. Yes? Malamig ang dinig na tanong ni Enzo sa kanya. What is wrong with you? Bunsol niya rito. Ilang linggo ng ganyan ang pakikitungo mo sa akin, ikakasal na tayo bukas. Hindi ko alam kung na nagawa kong mali sa'yo. Calm down, Alexandra. Sabi ni Enzo sa kanya. Calm down? Ano ha? Matapos na nangyari, gusto mong mag-calm down ako? Pareho naman natin na gusto ang nangyari, hindi ba? Anong problema? Tsaka ang usapan naman natin 3 taon, siguro naman, obligasyon mo bilang asawa ko sa future mga ginagawa natin. At anong, Alexandra, 3 taon lang naman tayo magsasama, hindi ba? Kaya dapat naman siguro sanay ka nang may kahati ka. Di si Alexander nakapagsalita sa sinabi ni Enzo. Kung wala ka nang sasabihin, maaari ka nang lumabas. At wag mo kung tatanungin na what if hindi ka pumayag pakasal sa akin. Well, ikaw din, pasamain mo ang loob ni Lolo M. Kaya mo ba? Di siya nakapagsalita. Nagmamarcha siyang lumabas sa opisina nito. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Alexandra sa ginagawa ni Enzo sa kanya. At ngayon siya pang binablackmail nito. Kasal na niya kinabukasan kaya naisipan niya tong tanungin. Ayaw niyang magkaroon sila ng misunderstanding, subalit ganun nga pala ang mangyayari sa kanila. Di na ni Alexander napigil ang luha na umagos mula sa kanyang mga mata.
Masakit palang ipamukha sa kanya na hindi siya gusto ng lalaki. Marahil ito ang kabayaran ng pakikipagsabatan niya kay Lolo M para makasal silang dalawa. 3 taon pa naman ang darating, magbabago pa rin ang isipan mo. Alam kong darating ang araw na akong pipiliin mo, na ako ang mamahalin mo. Maaaring naguguluhan ka pa lang ngayon, pero alam kong ako ang pipiliin mo sa huli. Kinuha niya ang kanyang bag, saka umalis ng kanyang pwesto. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong ng isang staff. Masama kasi ang pakiramdam ko, para kong tatrangkasuhin. Pagsisinungaling ni Alexandra dito. Kaya po pala naluluha ang mga mata ninyo. Sige po ma'am, ingat po kayo. Salamat. Uuwi muna siya sa kanyang kondo. Binuhos niya ang mga luha pagkarating niya sa kanyang unit. Wala si Jensel sa unit nito, isa pa. Ayaw din naman niyang magkwento dito dahil baka awayin to si Enzo. Hindi pa rin mag-sink in sa kanyang utak ang sinabi ng lalaki sa kanya. Parang lumalabas na nagtikiman lang silang dalawa. Labis siyang nasaktan sa sinabi nito at parang lumalabas pa na siya ang may kailangan sa lalaki. Inahamon siya nito sa wag ituloy ang kasal, subalit bahala siya kung ano man ang mangyayari sa kanyang lolo. Hindi ni Alexandra sukat akalain na gagawin to ng lalaki sa kanya. Hindi niya mapigilan ng mga luha, ang sakit ng katotohanan. Nahiga siya sa kama, parang gusto na lamang siyang kainin ng lupa. Nakatingin lamang siya sa kisame. Sana, iba na lamang ang minahal ko. Sana, iba na lamang ang pinag-alayan ko ng puso ko. Hindi sa lalaking iyon, napasakit lamang ang binibigay sa akin. Tumayo siya at pumunta sa ref. Kinuha ang wine na naroon at saka nagsalin sa baso. Tumunog ang kanyang cellphone, si Enzo. Nagagalit to at di siya nagpaalam kung saan siya pupunta. Sinabi niya rito sa impyerno siya pupunta. Panay ang tingin sa kanyang cellphone. Tawag ito ng tawag sa kanya at di niya to sinasagot. Nag-message ulit to sa kanya na answer the phone. Hindi niya pa rin to sinasagot. Wala na siyang pakialam kahit ano pa ang message ni Enzo. Nasakta na siya ng sobra, matututong rumespeto sa kanyang damdamin. Tumunog ulit ang phone niya, si Jensel. Malamang ay nagsabi ito na si Enzo dito. Hindi niya rin to sinasagot. Ay na muna niya makipag-usap sa mga to. Baka biglang umayaw siya sa pagpapakasal kay Enzo. Tatay naman niya ang sumunod na tumawag. Sinagot niya ito. Anak, nasan ka ba? Inahanap ka ni Enzo sa akin. Nagkaroon daw kayo ng konting tampuhan. Okay ka lang ba? Okay lang po ako, sige na po. Magpahinga na lang po muna ako. Hindi na ni Alexandra hinintay ang sagot ng ama at baka kulitin pa siya nito. Nahiga na lamang siya, di na siya nagbihis. Ang gusto niya ay magpahinga na lamang muna sana. Pagod ang kanyang puso at ang kanyang isipan. Kailangan niya itong ipahinga na maayos para makapag-isip siya ng tama kinabukasan. Nagising si Alexandra sa sunod-sunod na ring ng kanyang cellphone. Hello, patamad niyang sagot. Oh my God, buti sumagot ka na. Nasaan ka na ba? Bakit wala ka pa dito? 8:00 na. Bigla si Alexandra napabalikwas ng bangon. Kasal niya ng 9:00. Malapit lang sa simbahan ng venue ng kasal. Nahiga muna siya at nag-isip. Enzo's POV. Parang mali ang sinabi niya kay Alexandra. Di niya intensyong sakta ng dalaga, subalit nahihirapan na siyang harapin to. Para sa kanya, mas madali siguro na hindi niya to kinakausap kaysa magigilty siya dahil sa nangyari kay Bianca. Pero nagsisi siya masyado nang umalis si Alexandra. Tinatawagan ito sa intercom, iba ang sumagot at sinabi, umalis nga daw ang babae. Sinubukan niya itong tawagan subalit hindi ito nasagot. Tinawagan niya si Jensel para tanungin kung mag-asama sila, subalit hindi raw nito alam kung nasa ng dalaga. Sinubukan nga din niya itong patawagan kay Tita Florence. Ayon sa matanda, nagpapahinga lamang daw si Alexandra. Halata raw sa tinig ito na may dinaramdam ito. Nag-alala si Enzo bigla para sa kasal nila bukas. Paano kung hindi si Alexandra dumating? Paano kung hindi siya nakonsensya sa kung ano mangyayari kay Lolo? Hindi kasi ako nag-iisip eh. Kahit kailan talaga Enzo, tanga ka. Sigaw niya sa isipan. Sana hindi ka na lang nagsalita na hindi maganda. Sana nagsorry ka na lang. Sana hindi mo siya binastos. Si Alexandra agad ang hinanap ni Enzo pag-uwi sa bahay. Nakasalubong niya si Malena na may dalang libro. Marahil nag-aral to sa my garden. Andyan ba si Alexandra? Tanong niya rito.
Hindi ko napapansin pero hindi ko pa siya nakikita. Puntahan mo na lang sa kwarto niya. Sina mommy ba nandyan? Wala rin, pati sino lolo nasa venue ng kasal ninyo may inaasikaso. Ang sabi hindi na raw sila uuwi ngayon. Bukas na raw after ng wedding. Hindi ba magkasama kayo sa opisina? Bakit dito mo siya hinahanap? Nag-half day kasi sa Alexandra eh. Pagsisinungaling ni Enzo. Baka nagbo-beauty rest lang. Sige, uuna na ako ha. May tinatapos pa akong thesis ngayon. Sige, salamat. Sagot ni Enzo sa pinsan. Tinungo niya ang kwarto ng Alexandra at saka kinutok. Walang sumasagot. Binuksan niya ito. Madilim, hindi bukas ang aircon. Ibig sabihin, hindi ito doon umuwi. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Nag-aalala siya na baka hindi matuloy ang kasal nila bukas. Tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Bianca at di niya to sinagot. Dahil nag-aalala siya sa maaaring mangyari bukas. Nag-message na lang to na nakokonsensya siya na kaya siya pangit ngayon kasi pinabayaan niya to. Tinext lang din ito ng pampalubag-loob at sinabing medyo abala lang siya ng mga araw na yon. Saan kita hahanapin, Alexandra? Inis ni Enzo na sabi sa sarili. Kinabukasan, nag-aaral lang lumapit si kanya si Malena. Nagbibihi siya kasama si Paolo. Binulungan siya nito. Enzo, wala pa si Alexandra. Siya na lang hinihintay ng makeup artist. Bigla, umakit ang dugo niya sa kanyang ulo. Darating siya, huwag kang mag-alala. Bulong niya kay Malena. Kahit si Jansel hindi sinasagot ni Alexandra, ano ba kasi nangyari kahapon? Usisa nito. Nagkaroon kami ng konting tambuhan. Sira ulo ka talaga eh. Alam mo naman, kasal nyo ngayon, tas pinini mo pang galitin yung tao. Sana pinagpaliban mo man lang yung kaartehan ninyo at nagsorry ka na lang. Nasa simbahan si na lolo, hindi pa nila alam na wala pa si Alexandra. Patawagan mo na lang ulit kay Jansel. Baka hindi lang natanggap ang tawag kasi mahimbing ang tulog. Naku, ikaw talaga ini-stress mo kami. Masayang-masaya pa naman yung si Alexandra na nakaraan. Tas ngayon nawawala siya bigla. Ewan ko sa'yo, na hindi mo yata siya hinanap kahapon eh. Pinuntahan mo ba sa kondo? Yun ang hindi ni Enzo nagawa, ang pumunta ng kondo nito. Marahil naroon nga to ngayon, iniwanan siya ni Malena. Waring asar na asar sa kanya. Sino ba namang hindi magagalit? Inuna niya pang makipaglandian kay Bianca sa phone. Sa halip, hanapin niya mapapangasawa niya. May problema ba? Tanong ni Paolo sa kanya. Nawawala kasi si Alexandra eh. Ha? Kailan pa? Tanong nito. Kahapon ng tanghali. Akala ko umuwi ng bahay, ang sabi niya kasi kay Tito Martin, okay lang siya kaya hindi ko na siya hinanap. Tapos kagabi hinanap mo. Hindi. Ano ka ba naman, Enzo? Alam mo naman ikakasal kayo ngayon eh. Bakit di mo siya hinanap? Okay naman kayo ah. Nagkatampuan kasi kami kahapon. Sana nagpasensya ka na lang kasi kasal nyo ngayon oh. Paano kung di umattend yun? Napahiya ka na. Wala ka pang mamanahin, sira ka talaga. Alam ko naman, kasalanan ko. Di ko napaghanda ng sitwasyong to. Sa dami ng araw kasi bakit kahapon pa naisipan na busitin si Alexandra? Pwede namang bukas na lang, diba? O kaya, mamaya pagkatapos ng kasal at nakapirma na kayo ng kontrata. Wrong timing ka eh. Sumagat na si Alexandra. Maya-maya ay humahangos na lumapit sa kanila sa Jansel. Pero may problema. Ano yun? Kunot noong tanong ni Enzo. Mukhang kakagising na lang, sagot nito. Darating siya, huwag kayong mag-alala. Pinapakalma ni Enzo ang loob ng mga ito. Samantalang siya kabang-kaba. Tayo na sa simbahan, maaga pa naman darating siya. Marami ng tao sa simbahan. Halos mapunuto ng kanilang mga bisita. Nakaupo rin doon ang kanyang lolo. Nakatayo sa tabi niya si Paolo kasama ni Enzo ang kanyang mga magulang. Umugong na ang bulong-bulungan. Late na ng 10 minutes ang bride. Pumasok si Tito Martin at lumapit sa kanila. Baka nagpapaganda ng gusto ang dalaga ko. Hintayin lang natin saglit. Okay lang, Martin. Ganun talaga mga babae eh. Matagal magpaganda. Naalala ko nga nung kasal kami ng asawa ko, na late din siya eh. Tatawa-tawang sabi ni Lolo Miguelito. Panay ang punas ni Enzo sa noo. Pinagpapawisan kahit malamig sa loob ng simbahan. Inahagod ni Paulo ang likod niya. Darating siya. Bulong nito sa kanya. Panay ang tingin niya sa may pintuan. Nananalangin siyang darating ito. Nakita niya rin ang tatay ni Alexandra kausap si Jansel. Panay ang sulyap sa kanya. Marahil sinumbong siya ng mga ito. 30 minutes nang nakalilipas, tumikim na ang pari. Para nagpapahiwatig na ang tagal naman ng bride dumating. Maya-maya pa, nagkagulo na sa labas. Nakita ni Enzo may sinalubong ang ama ni Alexandra. Dumating siya. Nakahinga siya na maluwag. Nag-umpisa na ang entourage.
Una silang lumakad ng mga magulang, kasunod niya si Paulo. Kumakanta ng singer na na-hire nila. Isa-isang lumapit ang mga abay hanggang sa mga sponsors at pinakahuli si Alexandra. Nakasuot to ng belo, ang gandang panoorin. Lahat ng suot nito perfect sa kanya. Kinakabahan si Enzo habang papalapit sa kanya. Nagmano siya sa tatay nito. Humalik naman to sa mga magulang nila. Bago niya inabot ang mga kamay nito at inakay siya sa harapan ng altar. Akala ko hindi ka nasisipot, sabi ni Enzo dito. Bakit, ayaw mo ba? Malamig ang tinig ni Alexandra na sagot sa kanya. Hindi naman, pasensya ka na kahapon ha. Huwag na natin pag-usapan yan, baka umatras pa ako sa kasalang to. Sagot ng dalaga sa kanya. Inumpisa na ang kasalang yon. Smooth ang naging takbo ng seremonyas. Now I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari. Tinaas ni Enzo ang bero ni Alexandra. May I? Do I have a choice? Mataray na tanong ni Alexandra. Hinalikan ni Enzo to ng dampi sa labi at saka humarap sa mga tao. Welcome our newlywed, Mr. and Mrs. Honazan, pakilala ng pari. Umugong malakas na palakpakan sa harapan nila. Nagkaroon ng maraming picture taking. Ine-enjoy lang nila ang moment. Masayang masaya ang mga tao sa paligid nila. Hindi halatang may pinagdaraanan silang dalawa. Sa reception area, lalong masaya. Bumaha ng mga games and prizes. Magaling ang nakuha nilang host. Marunong magpasunod sa mga tao. Lahat nakikiisa at nakikisaya. Mga mamahaling gamit ang kanilang pinamimigay like watch, cellphone, table, and laptop. Hindi birong nagastos sa kasalang iyon. Nagkaroon pa ng gift giving at angpaw reveal, kaya tawang-tawa ang mga nakapaligid sa kanila. Ang mga kasambahay nila guest din. Nasa magandang table din ang mga to. Madalas sumali sa mga games sina Malena at Chancel. Puro kalokohan ng mga to. Kaya walang naging boring times dito. May isang container van na lagay ng mga regalo. Dito kakayanin ng kotse lang. Marami nagbigay ng cash. Sinulit ni Enzo to sa lahat sa asawa. Nagkaroon ng sayawan at tsikahan ng mga mayayamang negosyante. May ballroom hall pa sa bandang loob kung saan naroon ang sayawan. Di sila nagpapahalata ni Alexandra na meron silang tampuhan. Lagi si Enzo nakahawak sa braso nito, sa bewang at nakangiti. Nag-uusap sila ng maayos at sumasakay sa jokes ng ibang tao. Hinihingan na ng speech ng host ang kanilang mga magulang. Unang nagsalita ang kanyang ama at sinundan naman ng kanyang ina. Puro pagbibiling yon sa kanilang dalawa, subalit makabagbag damdamin ang message ng kanyang ama na tumagos sa kanyang puso. Mahirap palang pakawalan ng anak, lalo na kung siya ay babae. May dinukot to sa bulsa, isang panyo at isang sulat. Inilista ko ang mga sasabihin ko para wala akong mamiss, na ikinatawa naman ng audience. Alexandra anak, simula bata ka pa lang, ako lang nag-iisang lalaki sa buhay mo. Pinalaki kitang mag-isa dahil maaga tayo iniwan ng iyong ina. Hindi ko akalaing mabilis ng panahon at darating ang araw, may kahati na ako sa iyong puso. Hindi na ako ang pagsasabihan mo ng mga sekreto mo. Hindi na ako masama mo kapag may mga lakad ka. Hindi na ako mag-aalaga sa'yo kapag may sakit ka. Lahat magbabago na. Pero ang pagiging ama ko sa'yo ay mananatili habang buhay. Maraming naluluha sa mensahe ng tatay ni Alexandra. Ang kaninang buhay na audience ngayon naluhaan ng mga mata. Para sa'yo naman, manugang ko, Enzo. Kung ano man sana ang pagtato ko sa anak ko, mahigitan mo pa? Tinuring kong prinsesa, binihisa ng ayos. Binigay siya sa iyong buo at masaya. Sana ang ngiti niya hindi mo alisin at lalo mo pang pagandahin. Subalit kung sakali mang tumubok ang puso mo sa iba, huwag mo na lang sanang sabihin sa anak ko. Ibalik mo na lang siya at wala ka marinig na pananambat mula sa isang ama na nasaktan ng labis. Tatanggapin ko ang anak ko ng bukas ang dalawang kamay. Pero siguraduhin mong hindi mo na siya babawiin pang muli dahil hindi na ako papayag pang madurong puso ng anak ko. Ang pag-aasawa hindi parang mainit na kanin na kapag ikaw ay napaso, maaari mong iluwa at isubo ulit. Madaling sabihin magbigay ng chance pero sa katulad kong ama na ang anak ko'y tinaguyod mag-isa parang hindi ko kaya. Hindi pagbabanta ang mga bagay na sinasabi ko, subalit ipaglalaban kong anak ko hanggang sa huli. Kaya't sana ingatan mo siya. Magiging magulang din kayo balang araw at sa kanya ko maintindihan kapag nagkaroon na rin kayo ng mga prinsesa at prinsipeng patak-patakbo at natatakot kayong madapa sila at masugatan. Muli, binabati ko kayong dalawa at sana magmahalan kayo hanggang sa huli. Umiiyak na bini ng ama ni Alexandra. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid.
Madalang nilang marinig na magsalita si Tito Martin, kaya kinagulat nila ang habilin na iyon. Umiiyak na sinalubong ni Alexandra ang ama tsaka ni Jacob. I love you, Papa, sabi ni Alexandra. Sa ama, si Enzo may hindi napigilang maluha sa mensahe nito. Salamat po, Tito. Niyakap siya na matanda. Anong Tito? Papa nang itatawag mo sa akin. Labis-labis ang impact na mensahe ng kanyang biyanan sa ibang tao. Umiiyak pa rin ang mga to. Si Alexandra naman yakap-yakap pa rin ang ama at waring may binubulong. Ang kanyang mga magulang nasa tabi lamang at nagpupunas ng luha. Ang kanyang lolo M nagpapahinga na ng mga panahong iyon. Dahil masimari itong nagpupuyat, itinuloy na ang masayang sayawan at batian. Marami pang taong naroon. Baka gusto niya na magpahinga, mga anak, kami nang bahala dito, sabi ni Thelma. Mukhang pagod na si Alexandra. Pwede na po ba, tita? Iha naman, mommy na lang. Salamat po, medyo pagod nga po ako eh. Sige na anak, iakit mo ng asawa mo para makapagpahinga. Okay po, mommy. Niyakap ni Enzo ang mga magulang. Pasabi na lang po kay Papa, umakit na po kami, sabi ni Alexandra. O sige, iha. Hinilikan pa ni Alexandra ang kanyang mommy. Hinawakan ni Enzo ang gown nito hanggang makarating sila sa kanilang unit. Binuksan niya ang pinto, tsaka pinapasok si Alexandra. Magbibihis ka na ba? Tanong ni Enzo dito. Oo, tipid ni Alexandra ang sagot. Tutulungan kitang magubad ng gown mo. Salamat. Bakit di mo sagutin? Binaba niya ang zipper ng damit nito. Inalis niya ang butones ng guantes ng asawa. Biglang nagring ang cellphone ni Enzo, si Bianca. Mamaya na. Okay na ako, ito lang naman ang mahirap alisin. Sigurado ka? Oo, sige, sasagutin ko lang to. Kinuha ni Enzo ang cellphone sa lumabas. Hindi niya nakita ang lungkot sa mga mata ni Alexandra pagkasara ng pinto. Pagkalabas ni Enzo, hinabol pa ni Alexandra ng tingin ang lalaki. Nakakalungkot isipin siya ang asawa, pero parang siya pang nang agaw. Totoo yun. Kanina naalala niya nang tawagin siya ni Jensel. Oh, hello. Patamad ni Alexandra ang sagot. Asan ka na? Alas 8 na. Kasal mo na ng alas 9. Ano ka ba? Halos masira ang eardrum niya sa lakas ng boses ni Jensel. Ah, kasal ko na ba? Okay. Saka ni Alexandra pinatay ang kanyang cellphone. 5 minuto pa siyang tumitig sa kisame bago bumangon. Ang bigat ng paa niyang humakbang. Parang ayaw umangat ng kanyang mga paa. Naligo lamang siya na mabilis pagkatapos niya sa banyo. Tiniyo niya ang kanyang buhok at nag-blower siya. Saka nag-makeup. Sanay siya sa ganitong madalian. Itinaas lamang ni Alexandra ang kanyang buhok. Nagbihis siya at kinuha ang bag. Nang makarating siya sa venue, naroon sa labas ang mga nag-aalalang coordinator. Nasa baba ang makeup artist at vanity mirror. Nandyan na siya! Sigawan ng mga to. Kulang na lang buhatin siya para madali ang kanyang paglalakad. Nagmamadali si Alexandra ang binihisan ng mga ito. May nagsusuot ng sandals, may nag-aayos ng belo, may nagbobotones ng damit. Bilis, bilis! Isakay agad sa bridal car. Nagpapanik ng coordinator. Pagdating na Alexandra sa simbahan, naroon sa labas sina Malena at Jensel kasama ng tatay niya. Halatang nakahinga na maluwag pagkakita sa kanya. Diyos ko, pinag-alala mo kami, Inday, tiri ni Jensel. Anak, bakit ngayon ka lang? Tanong ng tatay niya. Hindi po ako nagising agad. Mamaya na yan, pumila na kayo, bilis, dito. Pinahilera na sila ng coordinator sa simbahan. Naantalang kanyang alaala nang pumasok si Enzo. Nagulat to sa kanya dahil di pa rin siya nakakabihis. Akala ko nakapagpalit ka na. Mamiti itong nilapitan siya. Ba't para kang natulala dyan? Wala. Kumuha si Alexandra ng gamit sa closet at nagpunta ng CR. Naglinis siya ng katawan at nag-toothbrush. Paglabas niya, naabutan niyang nakatayo lang sa may pinto si Enzo. Nakasandal ito sa pader. Pumunta siya sa kama at saka naupo. Kinuha niya ang suklay. Nagbabrush na siya ng kanyang buhok. Alexandra? Tawag ni Enzo sa pangalan niya. Galit ka ba? Tanong ni Enzo. Wag mo na lang alamin. Pasensya ka na nga pala kahapon na may iniisip lang ako. Okay. Please naman, Alexandra, don't be like this. Like what? Itong cold treatment mo. Don't raise your voice on me. Hindi mo ko katulong. Malamig ang tinig ni Alexandra na saway dito. Alexandra, please listen to me. Malambot na ang pagsasalita ni Enzo. I know I hurt you, kaya ako nagsasorry sa'yo. Is that it? Okay. Di na ni Alexandra to tiningnan.
Bigla merong nagbell sa kanilang kwarto. Nagmamadali siyang lumapit sa lalaki at umakbay naman to sa kanya. "Kamusta naman kayo dito?" Bungad ni Lolo Miguelito pagkakita sa kanila pagbukas ng pinto. "Itong pinakamalaking suite ang pinreserve ko para sa inyo." "Oo nga po, Lolo, parang condo unit na nga po ito eh." Masayang sagot ni Alexandra sa matanda. Makulit kasi ang papa. "Sabi na namin bukas na lang umakit at baka nagmo-moment pa kayo. Hindi mapigilan." Tatawa-tawang sabi ni Thelma. "Okay lang kami dito, baka po kayo gusto niyo rin magpahinga?" Waring tinataboy ni Enzo ang mga to. "Ay, o siya sige, kami aalis na no? Sige na, ituloy niyo na anumang ginagawa ninyo." At nagpaalam na ang mga to. Pagkasara ng pinto para si Alexandra napapasok. Inalis niya ang kamay ni Enzo na nakaakbay sa kanya at dali-dali bumalik sa kama. Napailing si Enzo sa kanyang ginawa. Ito naman ang pumasok ng CR at doon ito nagbihis. Nakapantulog na ito paglabas. Akmang tatabi to sa kanya pero pinigilan niya to. "Hep hep, saan ka pupunta?" Tanong ni Alexandra. "Matutulog na." "Nope, doon ka." Turo niya sa couch. "Teka, ang laki kong tao, doon ako matutulog?" "No way! Subukan mong tumabi sa akin. Magpipicture ako habang tulog at ipapasa ko kay Bianca." Pananakot ni Alexandra dito. Tinignan siya ni Enzo na masama. Kinuha ang unan at ang kumot. Binato sa couch sa kanahiga. "Kala mo mautak to no? Sira ulo. Pwede patayin mo yung ilaw ha? Matutulog na ako." "Patayin mo mag-isa. Bubuksan ko lang ang lampshade." "Ano ba, Alexandra? May switch malapit sa'yo oh. Matulog ka na. Maliwanag ang ilaw. Kung ayaw mong tumayo at magpatay, wag mo akong uutusan." "You're impossible." Iiling-iling na sabi ni Enzo dito. Wala kang pake. Tigilan mo ako sa tantrums mo ha, baka hindi kita matansya. Ganyan ka na ba talaga ngayon ha? Sadya bang bato na ang puso mo, Alexandra? Papatayin lang ilaw, bato na agad ang puso? "Oo mo naman, Enzo." Napilitang tumayo ang lalaki at ito ang nagpatay ng ilaw. Tsaka nagdadabog na bumalik sa higaan. "Akala mo maartihan mo ko ha? Huyo ka sa akin, ulol," sabi ni Alexandra sa sarili. "Alexandra, hahayaan mo ba talaga akong matulog dito sa sofa?" Tanong ni Enzo. "Oo, at huwag kang magkakamaling lumipat dito ha. May hawak akong 29. Pasalubong ni Jensel sa akin galing sa kanila." Sa kanya nilaro-laro ang balisong. Napalunok naman ang lalaki. "Ewan ko sa'yo, ang weird mo," sabi nito at nagtalokbong na ng kumot. Takot ka naman pala bulong ni Alexandra sa sarili. "Akala mo ba, nadadala mo na naman ako sa pagpapakit mo? Hindi ko kailangan ipalaspag ang sarili ko sa'yo, no?" At dahil sa tama ng alak, malinis na naging tulog ni Alexandra. Sunod-sunod na doorbell lamang ang nagpagising sa kanya. "Ano ba kasing oras na?" Tanong niya sa sarili. 7:00. "Oh my God!" Nagmamadali siyang bumangon, sinilip sa butas sa nagdo-doorbell. Pamilya nila. Nagmamadali siyang ginising si Enzo. "Hoy, bumangon ka dyan. Andyan sina Lolo sa labas. Ano ba? Hayaan mo lang sila dyan. Halika dito." Niyakap siya ni Enzo sa bewang. "Matulog tayo." "Ano ka ba? Andyan silang lahat sa labas bilisan mo nga. Ilipat mo lahat ng gamit mo." Halos kalad ka rin ni Alexandra ito. Mumukat-mukat pa ito ng hilahin niya. "Good morning, newlyweds. Kamusta ang feeling ng bagong kasal?" Tanong ni Lolo Miguelito. Pilit ang ngiting binigay ni Alexandra sa mga to. "Anong ginagawa niyo dito, guys? Mukhang nakakaabala ata tayo sagot ni Lolo Miguelito. "Mga puyat pa yata kayo. O sige, sumunod na lang kayo sa baba kapag ready na kayo. Nasa may poolside lang kami. Makakalakad ka pa ba?" Biro ni Jensel sa kanya. "Gaga." Kinurot niya to sa tagiliran na kinatawa ng mga kasama, tsaka tinalikuran ng grupong yon. "Hays!" Napabantong hininga sa Alexandra ng malalim at tiningnan ng lalaki. "Hoy, wala na sila. Alisin mo na yung kamay mo sa balikat ko." Ikaw naman ang nagpatong dyan sagot ni Enzo. Dali ni Alexandra ang inalis ang kamay ng lalaki at pumunta sa closet. Hindi niya naman nakalilimutan na ayusin ang higaan. Hahanda niya ng gamit ang mga lalaki. "Ito ang gamit mo, mauna na akong maligo," paalam niya. "Hindi ba tayo magkakasabay?" Tanong ni Enzo sa kanya. "Manigas ka." Pinagbaksan niya ito ng pinto ng banyo. "Lo, napaka-attitude naman ng babaeng to," bulong ni Enzo sa sarili. "Akala mo naman hindi ko pa natitikman?"
Nakita ko naman ang buo niyang katawan. Ano bang inaarte nito? Feeling virgin? Naghintay na lamang siya sa labas. Pakanta-kanta pa ang babae habang naliligo. Mas minabuti niyang mag-toothbrush na lang kaysa matulog ulit. Baka mamaya bigla niyang gawa ng masamang asawa. Kinapa ni Enzo ang 29 nito. Wala yun sa ilalim ng unan. Delikado kapag nilapitan, baka lagyan pa ako ng gripo. Nagtiyaga na lamang siyang maghintay. Di na lang siya matutulog. Nag-text na si Bianca, pinapupunta siya nito sa bahay nila. Nireplyan niya to na hindi maaari dahil kakakasal lamang niya. Tumawag ito. Bakit di mo ko pupuntahan? Dahil kasal na kayo. Alam mo namang di pa ako makakalakad, hindi ba? Nagahasa ako dahil sa'yo. Maati mo bang katulong lamang ang mag-aalaga sa akin? May nurse ka naman, hindi ba? Sagot ni Enzo. Baka hanapin siya ng mga lolo niya. Sana namatay na lang ako. Sana hindi na ako nabuhay kung masasaktan lang din naman ako. Sabi pa ng babae. Oo, hihintayin kita. Di na ni Enzo alam ang sasabihin. Alam niya kargo niya si Bianca. Siya ang may kasalanan kung bakit ito nagkaganon. O sige na, sasaglit lang ako ha. Sakto paglabas ni Alexandra natapos ang usapan nila ni Bianca. Oh, bakit parang gulat na gulat kang nakita mo ko? Napakamot si Enzo sa ulo. Maaari ba akong umalis saglit? Okay, sagot ng asawa niya. Oo nga. Ha? Napamaang siya. Hindi man lang ba ito magtatanong sa kanya saan siya pupunta? Sabi mo aalis ka. Bakit di ka pa mag-ready? Baka hinintay ka na ng pupuntahan mo. Naparanok si Enzo bigla. Malakas makaramdam ang babaeng to. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung saan ako pupunta? Tanong niya. Kailangan ba? Alam ko naman na kung saan. Napatingin si Enzo sa magandang hubog ng katawan ng asawa, lalo na sa mabibilog nitong mga hita. Bigla nanayo ang kanyang lalamunan. Napahinga na lang siya ng malalim at pumasok ng banyo. Naligo na lang siya. Idadaan na lang niya dito ang init na kanyang nadarama. Matapos niyang maligo agad siyang lumabas. Nakita niya nakahiga ang asawa at nagbabasa ng libro. Nakabatog ito, magkakrus sa mga paa. Hantad na hantad ang makakinis itong mga hita. Nakaikot pa ang towel nito sa ulo ng babae. Sunod-sunod ang paglanok ni Enzo ng laway na panisan niya siya nito. Ano bang tinatanga-tanga mo dyan? Aalis ka, hindi ba? Hindi man lang siya nilingon ng asawa. Naupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya alam ang gagawin. Pinatay niya ang cellphone niya at saka lapitan ng asawa. Tumayo siya sa gilid nito. Doon pa lamang to napatingin sa kanya. Alexandra, sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Kasalanan ko. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na yun sa'yo. Nasaktan kita ng sobra. Malungkot ang kanyang tinig na naglita niya dito. Ano namang paki mo sa nararamdaman ko? Tanong ni Alexandra sa kanya. Humahalimuyak ang bango ng asawa dahil sa ipinahin nitong lotion. Di matago ng robe nito ang nagmumurang mga dibdib na animoy nag-aanyaya ng sanggol na maaari nitong buhayin. Sanay si Enzo sa mga babaeng ganito at alam niya paano magkontrol ng sarili. Subalit hindi niya alam kung bakit pagdating sa asawa niya, nahihirapan siya na sikilin ang sarili. Bigla niya itong binuhat. Nagwala ang babae. Anong ginagawa mo? Abnormal ka ba? Hindi to makaalis sa tindi ng pagkakahawak niya. Inihiga niya to na maayos sa kama at saka nagmamadali, dinaganan at saniil ng halik. Nanlalaban si Alexandra at may dinidukot sa punda ng unan. Tinapon niya sa lapag ang unan at tumalsik ang 29 nito sa ilalim ng sofa. Inawakan niya ang mga kamay ng babae sa magkabilang gilid, mataas sa ulo. Hindi na to nakapanlaban. Halos ilang minuto din tong nakipaglaban sa kanya at saka patuloy ang lumambot. Nakikisama na to sa kanya. Gumapang halik nito patungo sa leg ng babae. Binitiwan na niya ang mga kamay nito. Kinulong niya sa palad ng mukha ang asawa. Tinitigan siya ng matiim. Nakipagtitigan to sa kanya hanggang sa ibaba niyang muli ang kanyang ulo para babain ang labi ng asawa. Pinadaos-dos niya ang halik papunta sa may tenga nito. Ang bango-bango ng asawa para sa kanya. At inangkin na ni Enzo si Alexandra. Kitang-kita ni Enzo ang paghabol ng hininga ng asawa. Pagod na pagod ito. Kinumutan niya ito at saka siya nagbihes. Hinalikan niya muna ito sa labi. Aalis muna ako, padadala na lang kita ng pagkain. Saka siya lumabas ng kwarto para puntahan si Bianca. Inis na inis si Bianca nang hindi makontak si Enzo. Alam niya pinagpatayan siya ng cellphone ng lalaki.
Hindi maaari to. Bakit hindi ko siya makontakt? Peste! Asar na asar siya habang nakaupo sa wheelchair. Ilang linggo pa simula nang ipagahasa ni Bianca ang sarili niya. Ayaw naman niya makipag-communicate sa mga pulis dahil kunwari nahihiya siya. Napapaikot niya pa naman sa kanyang mga kamay si Enzo. Pero ngayong araw alam niya katatapos lamang ng kasal ng mga to. Gusto niya sanang ipamukha sa asawa nito na siya pa rin ang pipiliin ng lalaki sakali mang gustuhin niya tong makita. Ngunit parang mabibigo siya ngayong araw. Nag-iisip pa siya ng planong maaaring magamit kay Enzo. Paano ko ba kasi ipapamukha sa lalaking yon na ang nangyari sa akin ay kasalanan niya? Nakakainis talaga eh. Akala ko nga hawak ko na siya sa leeg. Nagkamali pala ako. Bianca, mag-isip ka nga ng maayos. Paano mo makukuha ang gusto mo kung kulang ka sa convincing power? May nag-doorbell sa gate nila. Nakita niyang pinagbuksan ng katulong nila si Enzo. Bagong ligong lalaki at mukhang mabango. Simula nung makauwi siya ng bahay, hindi pa siya ginagalaw ng lalaki. Malamang kaya to nahuli ng punta ay dahil sa naligo pa ito. Akala ko hindi mo na ako pupuntahan. May himig pagtatampo ang tinig ni Bianca. Hindi pa kasi ako makaalis. Alam mo naman, naroon si na lolo. Baka mahalata pa ako, magalit pa yun. Kung di lang naman dahil sa mamanahin mong aagawin ni Alexandra, baka tayo na mag-asawa ngayon, himutok niya. Huwag na natin pag-usapan yan, pwede ba? Sabi ni Enzo dito. Pinapunta mo ba ako dito upang sumbatan? Tanong nito sa kanya. Hindi naman, na-miss lang din kita. Hinawakan ni Bianca to sa pisngi at hahalikan. Subalit umiwas ang lalaki at hanalikan siya sa noo. Hindi na niya pinansin yon dahil sabi ng lalaki, ayaw muna nito ng intimacy hanggat hindi pa siya okay. Kamusta ka naman ngayon? Ilang araw din tayong hindi nagkita. Eto, medyo okay na. Kaya na nga kitang paligayahin eh. Nakangiti ni Bianca ang sagot sa lalaki. Kung gusto mo ngayon din, pumunta tayo sa kwarto ko at Bianca, ayokong basasin ang bahay ninyo. Kaya kong magtiis. Ayoko nang may nararamdaman ka pa tapos gagalawin kita. Lalo ko nagigilty sa nangyari sa'yo. Sorry, sabi niya sa lalaki. Kumain ka na ba? Sumaglit lang talaga ako dito para makita ka. Hinihintay ako ni Mami at Lolo sa hotel. Hindi ako nagpaalam. Bakit? Papayagan ka ba nila sakaling nagpaalam ka? Lalo na kung sa akin ka pupunta? Di nakapagsalita si Enzo. 'Di ba hindi naman? Huwag na natin tong pagtalunan pa, Bianca. Alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Alam ko. Pero hanggang kailan ako magtitiis, Enzo? Lumalabas kasi parang ako pa ang nang-aagaw. Gayong sa akin ka naman talaga. Hindi ako pag-aari ng kahit na sino, Bianca. Sagot ni Enzo. Bigla, uminit ang ulo ni Bianca. So ngayon hindi ka na sa akin? Ngayong marumi na ako? Ngayong binaboy na ako ng ibang lalaki? Nandidiri ka na ba sa akin? Ikaw ang gusto kong makita ng mga panahon yon pero hindi mo ako sinapot. Noong mga panahong binubugbog nila ako at mundi ka ng patayin, nasan ka? Hindi ba't nagpapakasaya ka kay Alexandra? Na kung tutuusin sana hindi mo dapat kinakausap dahil inaagaw niyang lahat ng sayo. Emosyonal niyang sabi sa lalaki. Wala lang kwentang buhay ko kung iiwan mo ako, Enzo. Sana namatay na lang ako ng tuluyan. Bianca, please, huwag kang magsasalita ng ganyan. Hinawakan ni Enzo ang mukha niya. Mahalaga ka sa akin, alam mo yan. Ikaw ang nobya ko. Nagsabi naman ako sa inang tungkol dito, hindi ba? Pumayag ka naman. Hindi ko pala kaya na basta ka na lang tatanggapin. Pero sana lang, hanggang doon lamang kay na Alexandra. Wala nang iba pang magaganap maliban sa agreement na yan? Okay, sorry na. Hindi ko intensyon na saktan ka. Anyway, kinuha ni Enzo ang bag ng isang bundle ng 500 piso. Allowance mo. Hindi pa kita mabigyan ng card ngayon kasi sa counter lang po pwedeng mag-withdraw. Nakabaan pa lahat ng cards ko. Pero wisyo talagang Alexandra na yan eh. Bakit pa hindi mo pa ihanap ng boyfriend yan para mabalikan na niya sa akin? Hayaan na lang natin si Alexandra. Mabuti nga't pumayag siya sa gusto ko. Paano kung hindi? Di, lalo na akong nawalan. Tatanggapin mo ba ako kahit mahirap na lang ako? Oo naman. Naalangan si Bianca ang sagot dito. Of course not. Malaki lang ang junjun mo at gwapo ka, pero hindi maibibigay ng itsura mong luho ko. Sabi ni Bianca sa sarili. I have to go. Paalam ni Enzo at tumayo na. Teka, saan ka pupunta? Kakarating mo lang, hindi ba? Kailangan ko lang ang umalis kasi sina Lolo hinihintay ako. Para hindi mahalatang umalis ako. Iniwan ko lang sa Alexandra na natutulog. Iniwan o pinagod mo?
Makahulugang tanong ni Bianca. Dumilim ang anyo ng lalaki. What do you mean? Wala. O siya, sige na, baka hinihintay ka na ng kabahay-bahayan mo eh. You're impossible. Tsaka iling-iling siyang iniwan ni Enzo. Alam ni Bianca na naiinis to sa kanya. Tatawagan na lang niya ito mamaya para mag-sorry. Kinuha niya ang phone at tinawagan na isang kakilala. Available ako ngayon, same rate pa rin. Anong mahal? Hoy! Baka mamaya isumbong kita sa asawa mo ha, para malaman mo kung anong mahal. Oo, sige. Saan? Kahit saan, basta't malayo. Oo na, pwede mo akong putukan kahit saan. Sige, sige. Tsaka niya na ibinaba ang phone. 2 linggo na siyang hindi nakakarampa dahil sa tinamo niyang pinsala. Pero ngayon okay na ulit siya. Easy 50k nga naman siya lagi eh. Hihilata lang at makikipag-make love. Tapos ayun, nasasarapan na, nagkapera pa. Pinipili ni Bianca ang mga may asawa para hindi magkalat. Kapag mga binata kasi baka itali pa siya sa kanila at i-blackmail. At least kung may sabit, siyang mananakot. Naligo na siya at nag-ayos. May konti pa ring bakat ng pasa sa kanya pero okay na. Akala niya kasi mapapalaban siya kay Enzo ngayon, hindi pala. Kaya dismayang-dismaya siya nang walang mangyari sa kanila ni Enzo. Iniisip pa nga niyang posesyong gagawin niya. Pero ayun, iniwan nga siya ng lalaki. Ayaw mo akong gamitin, magpapakasta ako sa iba. Ang kate, ipinapakamot para mawala. Sabi ni Bianca, umalis sa harap ng salamin at lumabas na ng bahay. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.